Tara, samahan niyo ako. Biglang nagkagulo ang mundo dahil sa mga halimaw mula sa portals, pero dumating ang mga Awakened Hunters na hinising ng system para iligtas tayo. Habang tinatapos nila ang mga portals, lalo silang lumakas mula 1 bituin hanggang 7 bituin. Ang 7 hunters na umabot sa 9 na bituin dahil sa basbas ng constellations ang nagtayo ng 7 great families at namuno sa mundo. Pero ang ating bida, siya lang naman ang kauna-unahang tao sa kasaysayan na umabot sa 9 na bituin nang walang tulong ng anumang constellation. Laman siya lahat ng balita bilang himala ng Far East dahil nga may ipinangana na 9-star hunter sa bansang Japan. Siyempre, nakita siyang banta na 7 great families at constellations. Para hindi masira ang balanse, gusto siyang patayin gamit ang isa ring 9-star hunter. Mula sa isa sa 7 great families, isang magic dynasty na nakikipag-agawan ng kapangyarihan sa Urasta. Dumating na nga ang Romanov family. Bagbog na ang bida natin, putol ang braso habang may hawak na relo. At yung asungot na si Dimitri, pinagtatawanan lang siya mula sa taas. Katapusan na raw niya. Siya na naging 9-star hunter ng walang constellation. Ang kaharap niya, ang avatar ni Odin, Sorcerer King Dmitry Andreevich Romanov. Tinanong siyang bida natin kung bakit kailangan siyang patayin. Dahil ba may basbas siyang isang constellation? O dahil ba ayaw niyang maging sunod-sunuran sa 7 great families? Pero imbes na sumagot, tumawa lang ng nakakanaysulto si Dimitri. Medyo pareho daw. Sabi ni Dimitri, uha sa dugo niya ang mga constellations kaya wala na siyang magagawa kundi mamatay. Kung ang mataw ay kayang lumakas ng mag-isa tulad mo, ano pa ang silbi naming mga constellations? Tanong nitong si Dimitri. Isang undead king na kayang pantayan ang 7 families at constellations mag-isa? Banta yun. Isa pa, hirap na nga ang 7 pamilya na panatilihin ang balanse nila. 9-star hunter, necromancer, king of the dead, ang bida nating si Chinen Ryoga. Puro kalokohan lang yan. Pang-asar ni Dimitri, sumusuway raw ang mga necromancers sa tadhana at sumisira sa balanse ngang mundo sa kontrol ng undead. Sa labanan ng mga 9-star hunters, ang kapangyarihan ng isang konstelasyon ang magdedesisyon kung sino ang mananalo. Pero pinili ni Ryoga ang kapangyarihang kontrolin ang buhay at kamatayan kaya iniwan siya ngang constellations. Yan daw ang malaking pinakaiba nilang dalawa. Sinabihan siya ni Ryoga na masyado siyang mayabang dahil nagtatago lang sa kapangyarihan ni Odin. Alam ba niya kung bakit nanahimik siya kanina pa? Papakita na niya ngayon mismo. Agad niyang pinalabas ang mga kalanse sa paligid. Ginamit niya ang Dark Magic Regeneration, ang Lunar Eclipse. Transcendental Skill, Field of Death. Maraming undead ang bumangon dahil sa kapangyarihan ng mga kaluluwa. Di makapaniwala si Dimitri na may ganun pa siyang lakas. Kaya naman, gagamitin na niya ang pinakamalakas niyang magic para tuluyan ng burahin ang kaluluwa ng King of the Dead. Panurin niyo ng may gito. Napansin ng bida natin na gagamitin ni Dimitri ang Eye of Odin. Hindi sapat ang Field of Death kaya delikado na talaga siya. Yan ang absolute incantation skill ang Eye of Odin, isang transcendental magic mula sa Lord of Vermilion. Isang atake ang sumugod papunta kay Ryoga. Kung mamatay man daw siya ngayon, susubukan na niya ang huli niyang alas. Nagulat si Dimitri nang makitang nakangiti pa siya. Naalala niyo yung relo sa kamay niya. Isa yung artifact na kayang manipulahin ang oras. Naramdaman ng Pocket Watch of Kronos ang lakas ng isang constellation. Pumasok ang kapangyarihan nito sa relo kaya saktong nag-activate ang mga kondisyon nito. Ibabalik nito sa nakaraan ang player na si Chinen Ryoga. Mabilis na umatras ang pag-ikot ng oras. Ang kondisyon kasi ng Pocket Watch of Kronos, dapat 9 stars ang player at may pumasok na kapangyarihan ng isang constellation sa artifact. Dahil wala siyang ganoong kapangyarihan, hiniram lang niya yung kay Dimitri. Biglang umilaw ng maliwanag at litong-lito si Dimitri sa ginawa ngang King of the Dead. Tuwang-tuwa pa si Ryoga habang kumakaway dahil gagamitin niya ng tama ang pinagmamalaking kapangyarihan ni Odin. Sa susunod nilang pagkikita, dudurugin niya sila. Umatras ang oras at nahulaan niyo na siguro, di ba? Nagising ang bida natin sa isang kwarto na sobrang litong-lito. Ito talaga yung luma niyang bahay nun. At nasa kamay pa rin niya ang Kronos Watch. Gumana nga!
Yung asungot na si Dimitri na gusto siyang patayin ng walang kwentang dahilan? Maghintay lang siya. Agad sinabi ng system na sira na ang Pocket Watch of Kronos. Isa itong holy relic na artifact at isa sa 10 na lang ang durability nito. Isa itong relic na iniwan sa iba't ibang dimensyon ngang isang sinaunang constellation na kumokontrol sa oras. Bawal ang dalawa nito sa isang dimensyon dahil sa ginawang himala. Hindi na raw pwedeng ibalik ang oras sa timeline na to, sobrang tuwang ang bida natin. Biruin mo, gumana pa rin kahit wala siyang kontrata sa kahit anong constellation. Sulit na sulit ang sugal niya. Bumalik siya 23 taon sa nakaraan nung lumabas siya nga orphanage at biglang lumitaw ang system, Player Chinen Ryoga. Lumabas ang system at sinabing napili si Player Chinen Ryoga. Pinapili siya ng class na babagay sa kanya. Based sa unique stats at talent niya, makikita sa status screen niya, Chinen Ryoga, lalaki, at level 1 star pa lang. May 7 strength, 6 na agility, 7 vitality, 5 stamina at 10 mana. Ang trait niya ay lucid mind. Kalmado lang ang isip niya kahit anong mangyari at imune siya sa lahat ng mental attacks. Pinapili siya ng system ng class sa 3 options, martial artist, mage, o priest. Inaasahan na ni Ryoga na itong basic classes lang muna ang available sa umpisa. Noon pinili lang niya agad ang magic ng walang pag-isip pero ngayon hindi na niya kailangang magmadali. Kaya humanda kayo dahil mag-iba na ang takbo ng kwentong ito. Tara, samahan niyo ako. Babangon ang MC natin, mas malakas, at siguradong mabubuhay hanggang huli. Nandito tayo ngayon sa Naksujara Hunter Market, sinalubong agad siya nga babaeng ito. May imported sword sila mula sa Mage Corporations, mga bagong singsing mula sa Spire, at sangkatuta na armas. Walang paligoy-ligoy, tinanong agad ni Ryoga kung meron silang Ring of the Dark Abyss. Nagulat si ate, cursed item kasi yun, pero wala pakialam si Ryoga. Ang gusto lang niyang malaman ay kung magkano ang presyo nito. Binalaan siya ni ate na walang refund o tulong pag minala siya pagkatapos bilhin ito. Sigurado na ba talaga siyang kukunin ito? Nabili na ng bida natin. Hindi mo siya masisi. Sino ba namang si Raulo ang gagastos ng 2 milyon para sa isang cursed item? Nakakabaliw ito. Sabi ng system, ang Ring of the Dark Abyss ay isang rare grade item. Ring category at may 50/50 na durability. Dalang ang singsing na ito ang pinakamadilim na bahaging abyss. Kapag sinuot niya ito, paniguradong tatamaan siya ngang isang matinding mental curse. Pero may sikreto si Ryoga tungkol sa singsing na walang nakakaalam. Ang sinumang makakapigil sa sumpa nito ay makakakuhang kapangyarihan at kaalaman ng necromancy. Kaya naman sobrang hype na ang bida natin. Pakswot niya, napunta agad siya sa ibang lugar at ang sumpa ay biglang nag-anyong Dimitri. Matindi ang mangyayari rito. Yung halimaw na nagmamanipula ng gabulo na bangkay. Akala ba talaga niya matatalo? Niya ito nang walang basbas ngang isang constellation? Tinanong pa siya nito. Hindi ba niya alam na hindi siya tatablan ng kahit anong damage kung walang tulong ng constellation? Kahit pa bumalik sa nakaraan ang isang tulad niyang iniwan ng mga constellations para lumaban, hinding-hindi pa rin siya mananalo rito. Inatake agad niya ang bida natin pero nakanggiti lang si MC dahil nagnotif ang system na nablock na ang mental interference. Na-activate na ang lucid mind skill niya at may absolute immunity na siya. Naipasa agad niya ang test ng singsing na ito. Tutok lang kayo dito, grabe to. Nagising na ang necromancer power sa singsing. Ang paraan pala para mabasag ang sumpa ay ang hindi paglaban dito. Dahil alam na niya ang sikretong ito, nagawa niyang maging kauna-unahang necromancer sa buong mundo. Impossible ro niyang matapatan ang 7 great families at mga constellation pero tingnan na lang natin. Kailangan lang niyang gumawa ng constellation na pipili sa kanya. Sinabi ng system na naipasa na niya ang Test of Darkness. Tuluyan nang nagising ang necromancer power sa loob ng singsing. Naging epic grade ang item na ikinatuwa ng bida natin. Agad namang pinapiling ang system ang kanyang bagong class ngayon. May 4 siyang pwedeng pagpilian based sa unique trait niya martial artist, mage, necromancer o priest. At siyempre, pinili ng MC natin ang necromancer class. Kumukuha ng lakas ang class na ito mula sa mga bangkay at kaluluwa. May nakuha pa siyang first class selection bonus.
Nakuha niya ang Death Guide trait at ang Mana to Spiritual Power Attribute Conversion. Yan talaga ang bagsik ng Death Guide na nakuha niya. Bawas ng 20% ang spiritual power na kailangan para gumamit ng magic at summons. Magandang simula ito para kay Ryoga, pero napansin niyang dalawa lang ang skills na meron siya. Awaken Undead Level 1, kaya niyang buhayin ang isang walang kaluluwang bangkay, at yung Bone Control naman, nilalagyan niya ng magic ang mabuto para makontrol niya ito. Dahil bumalik siya sa nakaraan, bumalik din sa simula ang rank niya. Kahit may necromancer knowledge pa siya mula sa Sing Sing, hindi pa rin niya magamit ang mga skills. Tama nga ang iniisip niya, hindi niya pwedeng lakpasan ang star levels at traits ng system. Pwede sana siyang sumunod sa rules ng system at lumakas hanggang 7 stars, pero imposibleng maabot niya ang 9-star Transcendental Realm gamit ang mga normal na paraan. Naging necromancer agad siya, pero kulang pa rin ito. Para matalo si Dimitri, kailangan niya talaga ng isang constellation. Lipat muna tayo sa ibang lugar, sa Temple of Kronos. Yung ma-ancient constellations na natalo nun ni Zeus at ng mga Olympus gods. Ang mga titans, gaya ni Sun God Helios na tumanggap ng pagkatalo, ay pwede pa ring maging constellations. Ito na, pakinggan niyo to. Iba talaga ang may-ari nitong pocket watch na ito. Oras na para makilala natin ang isang fallen constellation. At paghampas niyang orasan sa altar, biglang may mga nakpakitang kung ano-ano sa paligid. Boom! Na-teleport agad siya papunta sa isang misteryosong templo. Pagdating niya, may nagtanong kung sino raw siyang lapastangan na may lakas ng loop na magpakita doon. Pero inisiyan lang ito ng astig nating bida, isang karangalang makilala si Kronos, ang haring pinatalsik ng Titans. Tiningnan agad nito ang MC natin at napansin niyang dala niya ang orasan. Tinanong niya kung ang maliit na bagay na ba na ito ang napabalik nga oras at yun nga ang totoo. Naisip ni Kronos, sobrang lakas siguro ngang taong ito para magawang ibali ang nakaraan. Pero bakit si Kronos pa ang ginising niya? Ipinaliwanag niya na si Kronos, na tatay ni Zeus of Olympus, ay ang Diyos na lumamon sa mga anak niya dahil sa propesya na masisira ang nga Titans. Kaso, kinuha lahat ng Olympus ang meron siya, at ngayon isa na lang siyang Diyos na nakalimutan na? Kaya imposibleng hindi nag-apoy sa puso, niya ang matinding kagustuhang makapagiganti laban sa buong Olympus. Tinanong pa niya kung gusto nitong magiganti. Galit si Kronos sa sinabi niya, pero gusto ngang bida natin na maging constellation niya ito at tutulungan niya itong makapagiganti. Hindi makapaniwala ang galit na si Kronos na isang hamak na tao lang ang makikialam sa paghihiganti niya. Akala ba talaga niya kaya niyang pabaksakin ang Olympus? Tinanong tuloy niya, hindi ba naglaro na krat ang mukong na ito? Biro lang, tuloy tayo. Ipinaliwanag ni Ryoga na nabot niya ang 9 stars nang walang tulong ng kahit anong constellation. At siyempre, kasama si Zeus sa mga asungot na gusto niyang resbakan kaya gusto niya silang tapusin ngang isahan. Hindi lang Romano family, kundi pati ang 7 great families na nagbulag-bulagan noon ay itinuturing niya ring mga kalaban. Tingin niyo mga boss, pag pinabaksak niya ang Charaman family, mawawala ang impluensya nga Olympus sa mundo. Natawa lang si Kronos. Ang liit daw ngang ambisyong ito para sa isang taong puro paghihiganti ang nasa isip. Game, samahan niyo, ako dito papunta na tayo sa pinakamalupit na part. Pero isipin mo, hihingi ka undefined protection pero nigromante ka. Ipinaliwanag ni Ryoga na hindi pwede ang kapangyarihang bumabangga sa mismong tadhana. Iba talaga ang natureng nigromante. Pwede iyon sa Diyos ang oras, pero ibang usapan na pagdating sa Diyos ang ani. Hindi lang yan sa lakas, pumipili ang mga konstelasyon ng mga hunter na kapareho ng mismong natura nila. Si Kronos, haringang oras at ani. Ang site niya ay simbolo pareho ngang pag-ani at kamatayan. Parehong may cycle ngang buhay at kamatayan ito. Ibig sabihin pareho silang lumalabag sa tadhana at konektado talaga sa kamatayan. Nagalit si Kronos. Wa daw maging mayabang ang tangang tao at yumanik ang paligid. Sabi ni Ryoga, hindi ito ang tamang oras. Balak ba niyang mabuhay ngang walang pangalan at kapangyarihan habang buhay? Kung okay lang siyang maging mahina kaysa sa mga konstelasyon ng Olympus, sige lang, pero pumunta siya dito dahil alam niyang pipiliin nito ang pahihiganti.
kahit pa mabago ang mismong pagkatao niya. Gusto niyang bawiin ang lakas nila at pabagsakin ang Olympus. Walang choice si Ryoga. Pag pumalpak ito, tapos siya. Pero tumawa lang si Kronos. Sabi niya, wala kahit isang segundo na nakalimutan niya ang paghihiganti niya. Dito na kayo manut ng maigi. Susubukan na nila kung kaya ba nilang gawing sandata ang Diyos ng ani para wasakin ang tadhana. Alam niyang sobrang sakit ang kapalit ng pagbago na ture niya. Tinanong niya kung kaya itong tiisin at magiging konstelasyon niya ito. Gusto sanang mapapigil ni Ryoga sandali pero walang preno si Kronos. Agad-agad siyang ginawang representante nito, ang kanyang bagong santo. Gulat na gulat siyempre ang bida natin. Ang power ng santo at dark magic ng nigromante. Dalawang makasalungat na lakas ang nakbabanggaan ngayon sa loop mismo ng katawan niya. Pag hinimatay siya, goodbye constellation forever. Kaya pilit niyang nilalabanan ang antok at sakit. Kailangan niyang kayanin ang buong pursang ito. Pagkalipas ng ilang oras, nakarating na sa Japan ang bida natin at perfect timing ito para sa kanya. Lumitaw si Kronos at nagtanong kung nagbago na ba ang mundo. Ang paglipas ng oras ay astig at nakakatakot minsan. Tinanong kung ayos lang ba sa kontraktor. May bagong bituin sa Panteon, pero masyado siyang mayabang para sa isang konstelasyon na hindi man lang makapagbigay kahit anong basbas. Kahit bumalik na si Kronos bilang isang konstelasyon, wala pa siyang followers. Ibig sabihin, zero powers at blessings pa rin siya, pero mukhang sobrang saya pa rin niya. Pinasok niya si Kronos sa porma ng isang Grim Reaper gamit ang site bilang koneksyon nilang dalawa upang makabalik agad ito. Dahil wala pa siyang kwento ng pagbangga sa tadhana, kailangan nilang gumawa ng pangalan mula sa wala para maibalik ang kapangyarihan niya. Alam niyang matapos mabuhay muli matapos ang matagal na panahon, natural lang na sobrang ma-excite ito. Sabi ni Kronos, ginawa na siyang santo kaya dapat ikalat na niya ang pangalan nito. Dahil dito, napasok si Ryoga sa isang walang katulad na gulo. Ang santo ang pinakamataas na rang ng mga pari. Biglang bumuhos ang matinding lakas sa kanya. Ramdam niyo rin ba ang pagkabalo dito? Isang nigromante na naging pari. May bago na siyang skill, mas malakas na holy magic ng walang penalty kahit gumamit siya ng dark magic. Holy at spirit power ng White Knight. Pwede niyang gamitin lahat ng gamit at skills ng pari at mage. Mayroon din siyang life drain skill. Isang holy spell na humihigop ng buhay. Pwede itong gamitin pampalakas o pampagaling. Ang attribute niya ay holy power na nahaluan ng kamatayan. Ang santo ay gumagamit ng holy power, habang ang nigromante ay spirit power. Paggamit ng dalawang magkaibang lakas ng sabay, wala pang nakakagawa nito kailanman. Ang gumamit energy necromancy at holy skills ng sabay ay sobrang overpowered talaga. Aminado siya. Sabi ni Kronos, ang santo ang representante niya. Hindi siya napili ng basta-basta lang. Planado na ito mula pa sa simula. At paalala lang ni Kronos, siya ay naging hari minsan ng nga Diyos. Pero napangiti ang bida natin. Kung lilitaw ngayon ang Furufuku Portal, perfect ito, ang sikat na Elder's Garden. Ang Elder's Garden ang perpektong lugar para masubukan ang bago niyang powers. Ang mga portals ay fluid type, na nawawala pag natalo ang boss at core, at meron ding fixed types na nandiyan ng permanente. Sabi sa status window, fixed type daw ang Elder's Garden. Entry requirement ay 1 star, medium size, at may 52% mana density. Dahil 1 star ang kailangan para makapasok sa fixed type na ito, sisiv lang to para sa mga baguhang hunters. Sobrang busy ng lahat sa paghahanap ng party. Kanya-kanyang hanapan ng katim na magmamatch sa skills nila. Gawain din ito ni Ryoga dati, kahit na lagi siyang napupunta sa bulok na team. May nag-alok agad kung gusto niyang sumali sa party nila, pero tumanggi si Ryoga. Nagsorry naman sila, mukha kasing kakasimula pa lang niyang maging hunter. Bali daw ang isang iyon, pero tinanong kung bakit. Nireject na niya sila, kaya hindi na nila kailangang intindihin iyon. Kaya maiwan na tayo dito. Sigurado akong gusto niyo makita ang susunod. Papasok na siyang mag-isa sa kalmadong Elder's Garden para itest ang malupit niyang powers. Tara na, samahan niyo akong panorin ang paborito nating bida. Alam na niya agad na may atake dito,
klasikong patibong. May nakatagong goblin diyan at inakala nitong siya ang unang biktima kaya agad siyang nilusop nito. Sa isang simpleng galaw lang, ay naiwasan ng bida natin ang atake sa lig niya. Pero bago pa makabawi ang halimaw, hinawakan niya agad ito sa likod at pinasalamatan dahil nag-abala pa itong pumunta rito para lang mamatay. Agad na lumabas ang sistema. Na-activate niya ang inate trait na White Knight kung saan nagiging holy power ang kanyang spiritual power. Gamit ang life drain skill, ito ay isang holy spell na hinihigop ang buhay ng kalaban. Pwedeng gamitin ang nahigop na enerhiya para lumakas o magpagaling. At ang attribute nito, isang holy power na nabahiran ng kamatayan, 0 out of 119,104. Sagad niyang ginamit ang life drain at medyo kakaiba ang pakiramdam niya. Halos pareho lang talaga ang pakiramdam ng holy power at spiritual power. Pero may napansin siyang kakaibang nangyayari matapos niyang masayit ang buong buhay ng goblin. Tumaas ang mabase stats niya. Nadagdagan ni 0.1 ang lakas at agility niya. Alam ni Ryoga na sobrang baliw nito. Tumataas ang stats niya kapag pinapatay niya sila gamit ang life drain. 5 puntos pa ang bonus per level up niya, kaya kapag nakapatay siya na 25 na goblin, para na rin siyang nak-level up. Lumitaw si Kronos at tinanong kung nagustuhan ba niya. Para sa bida natin, solid ito. Gusto ni Kronos na purihin siya. Gusto niyang kilalanin ang kadakilaan niya at aminin ng bida na tama siya. Panurin niyo itong maigi. Dahil may bangkay na siya, gagamitin na niya ang skill na talagang nagdala sa kanya rito. Tinawag niya ang Undead Awakening. Agad na bumangon ang goblin at napakatas ng completion rate ng zombie na ito. Tumaas 97.2% ang lahat ng stats. Isang 1-star undead zombie ito. Naisip ni Ryoga na kaya na nitong gumawa ng trabaho ng isang tao sa hardin ng matanda. Madali na lang ito. Tamang-tama, may nagpakitang ibang goblins. Oras na para sa isang maliit na combat test. Inutusan niya itong umatake at pagtalon nito sa mga goblin ay kinagat nito agad sila. Sinubukan ng iba na saktan ang zombie pero hindi nila mapatay. Napatawa na lang siya. Anong problema nila? Natatakot sila kasi hindi mamatay-matay ang zombie. Zombie nga yan eh. Walang kwenta ang pag-atake sa vital organs nito. Sinakal nga bida ang isa pa at napansin niyang hindi na sila nakapokus sa kanya. Ginamit niya ulit ang White Knight trait at hinigop ang buong buhay nito. May bumangon na namang isang undead at umatake ito. Sinubukan din niyang higupin ang life force ng isang undead at nakita niyang gumagana rin pala ito sa mga bangkay. Ang daming pwedeng gawin sa life drain kaya tuwang-tuwa talaga si Ryoga sa nangyayari ngayon. Dahil diyan, bibilisan na nila ang takbong kahibangang ito. May kasabihan nga sa mga necromancer, kapag natalo mo na ang unang kalaban, kalahati na agad ang natatapos mo. Ibig sabihin, gusto niyang sagutin nila ang tawag at inactivate ang Undead Awakening. Ibig sabihin lang niyan, ang paggawa ng unang undead ang pinakamahirap na parte. Pag nalagpasan mo yon, napakadali ng lahat. Lumabas sa sistema na napakataas ng completion rate ng 4 na zombies. Lahat ng stats tumas ng 97.5% at patuloy pa itong umabot hanggang 98.1%. Sinasabi ko sa inyo, napakalupit nito. Ang pagiging necromancer ang pinakamagandang nangyari sa kanya. Tignan niyo naman kung paano madaling pinapatay ng mga zombie goblins ang mga kapwa nila goblin. Pero kapag ang mga goblin ang sumubo na lumaban, wala man lang reaksyon ang mga undead at agad silang pinapatay. Gusto sana ni Kronos na lumaban siya ng may dangal pero sanay na si Ryoga sa ganitong estilo. Ganito talaga lumaban ang mga necromancer. At doon na niya nabot ang maximum limit ng makokontrol niyang undead. 20 out of 20. Inutusan niya ang 20 goblin na habulin at patayin ang nga tumatakbo pa. Pero biglang may lumitaw na babae na bumaril ngang fire arrow para patayin ang isa pang goblin doon. Sinabihan niya itong lumabas na sa pinagtataguan nito. Pero agad naman silang tinanong kung sino sila. Walang ideya si Kronos, pero pamilyar si Ryoga sa kanila. Sila ang Twin Shadow Hunters. Hindi alam ni Kronos kung sino sila, pero sinabi niyang sila ang naktangkang pumatay sa kanya bago ang regression. Sikat ang Twin Shadow Hunters na sina Yuma at Yukarendo bilang makapatid na hunters. Sakit sila sa ulo nun, pero ngayon ay mukhang hindi na sila ganon kalakas.
Yun ay dahil pareho pa lang silang 1-star hunter. At sigurado siyang dalawa lang pala sila nun, hindi tatlo. Sinabihan siya ni Kronos na pwede na niyang patayin ang mga future enemies niya. Pero alam niyang hindi pwede. Tumanggap lang silang assassination request nun, walang personalan. Tinanong nila kung gikontrolado ba niya ang zombie. Sa bagay, matatagalan pa bago makilala NG karamihan ang necromancer class sa mundong giito. Sinabi ni Ryoga na mga summon niya lang yon. Kailangan niya nga taga-bitbit ng gamit, kaya perpekto ito. Sigurado naman siyang pera lang ang rason nila kaya sila naging hunters. Kaya agad niya silang inalok kung gusto nilang magtrabaho para sa kanya. Nagtaka ang lalaki sa biglaang alok. Pero gusto ni Ryoga na sila na ang pumulot ng magic stones. 80-20 ang hatian nila. Siya ang papatay sa mga kalaban, kaya kikita sila ang madaling pera ngayon din. Ano sa tingin nila? Nag-usap ang dalawa kung mapagkakatiwalaan ba ang lalaking ito. Isang hunter na nakpapalabas ng zombies? Ngayon lang sila nakarinig ng ganyan. Nainip na ang bida natin kaya pumayak na agad si Yuma. Pero gusto niya 50-50 ang hatian. Kahit ganun ay nasa 1.7 lang ang mapupunta sa kanila. Sinabi ni Ryoga na 70-30 o walang deal, kaya pumaya na rin sila agad sa gusto niya. Hindi makapaniwala ang babae na pumaya siya rito, pero gusto ni Yuma na magtiwala na lang. Kung gusto silang patayin ng lalaki, kanina pa sila patay. Pumasok ito sa portal ng walang gamit at punong-puno ng kumpiyansa. Anong masasabi niyo sa team up na ito? Kung sasama sila sa kanya, kikita sila ng malaki. Pagkatapos nun, pagod na siya at gusto nang magpahinga dahil sobrang dami na nilang nakolekta. Tara, samahan niyo ako sa kwentong ito. Hindi ordinaryo si Ryoga, pero grabe ang level up niya. Napansin niyang mas dumadami ang mga bangkay na pwedeng pagkakitaan dito. Tinanong niya kung magpapahinga na ba sila. Pero tuloy pa rin ang pagpatay ng mga goblins at marami na ring nakakalat na katawan doon. Ayaw naman niyang madaliin sila kaya sige lang, take your time. Pero nakakabalif talaga ang diskarteng lalaking ito. Halos naubos na yata nila ang lahat ng kalaban. Kaya titingnan muna niya ang kanyang status window. Ang lakas niya ay 13.1, liksi ay 15.3, buhay ay 10, at endurance ay 6.5. Umabot sa 212 ang total stats niya pagkatapos lang ng 3 oras. Sa puntong ito, kapantay ng level 4 ang specs niya. Masyadong epektibo talaga ang life drain skill niya. Ngayong tumaas na ang level niya, oras na para tapusin ang boss ng lugar na ito. Habang papunta, nasa lubong na nila ang boss. Pinag-usapan nila ang isang tangang tao na nanonut lang sa kanila. Pero para kay Ryoga, isa lang siyang bobong goblin na nagmamagaling bilang haringang bundok. Sinabi niya na ito ang goblin shaman, ang boss sa timog kaya huwag daw inisin. Pero gusto ngang boss na lumuhot at dalhin sa kanya ang taong iyon. Agad inutos ni Ryoga na punitin ang laman mula sa mga buto nila at tuloy-tuloy na silang sumugot sa laban. Pangkagat nila, ginamit nila ang armor para sumalag at naubos ang kanyang maunded. Bumaksak sa 19 ang bilang ng alagad niya. Gusto niyang sumagot agad ang mga ito sa tawag niya kaya bumangon sila ulit, pero pinulbos sila ng mga kalaban. Hindi sila makapaniwala sa nangyayari. Lugi sila sa dami, pero ginagawa niyang bagong summons ang mga bangkay. Biglang gumamit ng summon ang goblin boss. Nilabas ang kanyang totem of valor para mas lalong ganahan ang mga goblin sa laban. Huwag kayong kukurap, magiging bali ang laban na ito. Pinapahina ng totem ang kalaban habang pinapalakas ang goblins niya. Pero mas na-excite pa si Ryoga. Galit na galit ang goblin dahil hindi siya makapaniwala na isang simpleng tao lang ang sumira sa napakahalagang totem niya. Sinira nila ang lahat ng totem habang inaasar siya ng bida natin kung naiinis na siya. Hindi siya papayag kaya biglang ginamit ang Incarnation of Madness. Lumabas ang system prompt na activate na ang Curse of Madness. Tumaas ng 50 ang lakas at liksi ng lahat ng mga goblins. Kaya mas bumilis ang pag-ubos sa makakampi nga bida natin. Naging 10 na lang, tapos pagkatapos na bakbakan, 8 alagad na lang ang natira. Nagets agad ni Ryoga na ang tungkod pala ang alas nito. Pang-asar niya,
Isa iyong bone staff na puno nga tinding galit ng nga goblins. Gawa talaga sa totoong buto iyon. Pero para sa bida natin, sisiw lang ang laban na ito. Ginamit agad niya ang bone control para agawin ang tungkot. Naputol ang sumpa ang kabaliwan at tuliro ang boss kung paano nangyari iyon. Nahimasmasan ang mga goblins dahil sa backlash. Agad na bumagsak ng 30 points ang lakas at liksi nila. Nang aasar pang tinanong ng bida natin kung bakit hindi na niya magamit ang sumpa niya, nagpakita ang System Bone Control Level 1, isang magic skill. Kailangan muna ngang Necromancer class o trait bago magamit ito. Nilalagyan ng magic ang mga buto para makontrol niya ng kusa. Napatanto ni Ryoga na dahil puno itong galit, mas mabilis itong gumalaw kumpara sa mga normal na buto. Agad niyang binalik ang atake ng direkta sa goblin. Sa sobrang lakas ngang tama, bumaksak na lang ito sa lupa at tuluyan ng natalo. Ginamit ang life drain kaya nadagdagan ang agility niya ngang 0.5, strength ng 0.3 at buhay ngang 1.3. Malaki ang bigay dahil boss ito, napatunganga lang ang iba. Lumapit siya at muntik na niyang makalimutan. Halos naubos na niya ang dugo gamit ang life drain. Hinayaan na lang niya sa kanila ang paglilinis. Gular na gulat sila. Hindi talaga sila makapaniwala na ginawa lahat iyon ng isang bata. Sa labas, panalong-panalo ang muhangang bida natin habang pagod naman ang iba kakalinis. Pagdaan nila sa harap ngang marami, lahat ay nagulat. Kayo rin ba nagulat? Baliw na daming magic stones yan? 4 lang sila pero nilimas lahat na halimaw? Impossible iyon para sa kanila. Pinuri sila ngang bida sa magandang trabaho. Iiwan sana nila ang mga magic stone sa Asusavara. Pero sabi niya, mas magandang sila na ang magbenta para makuha ang tamang presyo. Pero bigla silang pinutol ni Ryoga. Pagtitiwalaan ba niya agad kahit ngayon lang sila nakakilala? Biro lang, nag-effort naman sila ng malupit. Magkano kaya kikitain nila? Ayon sa kanya, aabot ng 6 million iyan. Kinuha agad ni Ryoga ang tungkod. Alam niyang mura lang ito, pero gusto niya dahil may restrictions at medyo sablay ang mga extra stats nito. Ang Staff of Grudge ay rare grade, restriction category. Pwedeng gamitin lang ng priest at isinumpa mula sa matinding galit ng hindi mabilang na goblins. Kapag nilagay ito, nagbibigay ito ngang malupit na spiritual power, pero sisirain ang isip mo. Plus 30% spiritual power. Minus 1 spiritual consumption. Tapos may maliit na chance ma-activate ang Curse of Confusion. Alam ni Ryoga na priest lang ang pwedeng gumamit at alam naman natin na hindi kayang manipulahin ng nga priest ang totoong spiritual power. Kaya kukunin na lang niya ang tungkot na ito. Gulat sila pero ipapabawas niya ito sa hatian. Sabi naman nila na hindi nila makukuha ang ganyang gamit kung mag-isa lang sila, kaya maghahati pa rin sila na parang wala iyon doon. Tinanong niya kung okay lang at kahit anong desisyon niya ay tanggap nila. Para kay Ryoga, ito talaga ang solid sa bagong team niya. Nagtanungan sila nga, pangalan at sila pala ang nga rookies. Gusto nilang bumalik at pumasok uli kinabukasan. Kinabukasan, pasok ulit sila sa Elder Garden. Inubos na agad ni Ryoga ang lahat. Makakasabay pa kaya ang marukis dahil sobrang pagod na sila. Abangan natin, suko na ang grupo niya para sa araw na ito. Punong-puno na rin kasi ang magabag nila. Kaya sinabihan na lang sila ni Riga na umuna na dahil magpapatuloy pa siyang mag-isa. Sumama kayo sa akin dahil dito na magsisimula ang totoong aksyon. Lumitaw si Krono para tanungin kung bakit niya pinaalis ang iba. Pero ngumisi lang si Riga kung masyado ba siyang halata. Ayaw niyang may makakita sa mga susunod na gagawin niya. Pumunta siya sa hilagang bahaging hardin. May mga bagong kalaban na lumitaw. Mga taong palaka na direktang nakikipakbakbakan laban sa mga goblin. Kinagat sila ngang goblin pero napakadali lang itong pinulbos nga palaka. Mabilis na naubos ang nga goblin at bumaksa ang bilang ngang kanyang nga sumon. Napansin agad ni Riga na ang mga taong palaka ay mas mataas ang stats kumpara sa mga goblin, kaya medyo labak ito sa inaasahan niya. Ginamit niya ang potion control at umatake agad sa isang taong palaka. Ang palakang ito ay mabilis na gumamit ng oil rain skill. Bumaba ang kanyang physical damage nang tamaan siya nito. Tumawa ang palaka kaya agad itong sinipa ni Riga.
At tumaas ang piercing damage ngang kanyang Staff of Grudge dahil sa ginawang pack infuse ngang enerhiya nga ating bida. Sa sandaling iyon, ginamit niya ang bone control at mabilis na pinagpapatay ang mga taong palaka. Ang paggamit ng kanyang staff habang gumagawa nga undead ay umubos nga pakaraming spiritual power para sa kanya. Agad na naabiso ang sistema na magsisimula itong gumamit na random na undead. Naisip ni Riga na kaya pa niya itong tiisin kaya walang paligoy-ligoy na inilabas niya ang undead surge. Ngayon ay naglalaban na ang mga taong palaka laban sa isa at umangat na siya sa level 6. Napangiti na siya. Sa ganitong bilis, mababawi niya ang dati niyang lakas ng mabilis. Maghintay lang ang Sorcerer King dahil bubugbugin niya ito ng malala. Pagkatapos, maglakad ay nakarating na siya sa isang lugar na parang lumang templo. Tinanong ni Crono kung anong bala niya. Sinabi niyang kailangan niyang ma-focus, kaya pinatahimik muna niya ang maingay na espiritu. Kapag ipinatak niya ang dugo ngang goblin saman sa puso ngang taong palaka, magkakaroon ito ngang pambihirang transformasyon at masaya si Rigarito. Gamit ito, mabubuksan niya ang isang tagong lugar na hindi sana matutuklasan sa loob nga maraming taon. Nag-abiso ang sistema na natuklasan niya ang lihim ng matandang hardin at inilipat siya nito papunta sa Ancient Proving Grounds. Nakapasok na siya sa Ancient Proving Grounds at nasa loob siya ngayon ng isang malaking coliseum. Bago siya bumalik sa nakaraan, 1 star pa lang siya kaya hindi siya makapasok pero ngayon ay kitang-kita na niya ito. Heto ang paborito kong part, kaya manood kayo. Lumabas ang pagsubok at inabisuhan siya yung sistema na may limitasyon sa pwede sumali. Isang tao lang ang pwede. Kailangan daw niyang patunayan ang kanyang lakas at tunay na potensyal sa loop ng Proving Grounds. Nakangiti ang bida natin dahil nakita na niya ang bagong biktima niya. Isang dragonian ang lumitaw at 10 minuto lang ang limitasyon. Kapag buhay pa siya pagkatapos ng oras, makakatanggap siya na napakalaking premyo. Pero dapat muna nating malaman na ginawa nga Dragon Army ang Ancient Proving Grounds para makapili ang mga konstelasyon ng panteon ng mas malalakas na hunter. Sa pagsubok na ito, ipinuwesto ang mga elite soldier mula sa Dragon Army at 10 minuto ang nakalang oras para makapasa. Sinabi ni Crono na parang hindi man lang siya tatagal ngang 10 segundo sa ganitong lakas. Baka kailangan na raw nitong maghanap ng bagong master, pero para sa bida natin, walang mangyayaring ganun. Alam ni Riga na kahit na dragonian pa yan, malamang ay hinina ito para pumantay sa 1 star level, pero hindi ibig sabihin na magiging madali ito. Aatake na sana ang dragonian pero pinigilan muna ito ng ating bida. Humingi muna siya enge oras para maghanda. Sa normal na sitwasyon, hindi naman maghihintay ang kalaban habang nag-ayos ang bida, diba? Sa sandaling iyon, nagkaroon ng kakaibang transformasyon ang mga taong palaka. Pinagsamang lason ng bangkay at dugo ng isang matinding salot. Matagumpay ang modification at nudging mga plague zombie ang mga ito. Kapag gumamit ng Undead Awakening at sakto ang mga kondisyon, automatiko silang magiging ganap na plague zombies. Magugulat din kayo sa galawan niya dito. Napansin ni Crono na on the spot ang ginagawa niyang pagbabago. Isa siyang 9-star necromancer bago bumalik sa nakaraan kaya sisiw ito. Handa na siyang makipagbakbakan ngayon. Sumugod ng diretso ang dragonian para umatake pero napakadali siyang pinigilan ng mga nagbago niyang taong palaka. Nagsimula silang sumabog at napaktantong dragonian na ginamit sa kanya ang level 12 poisonous acid. Tuwang-tuwa si Riga sa mga nakikita niya. Ginawa niyang lason ang lahat ng strength stats ng taong palaka na nadoble na kanina nung naging mga zombie sila. Bumagsak ang kanyang lakas at bilis. Pero sigurado siyang sapat na nalason sa mga oras na ito. Mabilis na naitulak ng dragonian ang nga taong palaka at galit na sumugot kay Riga. Pero dahil punong-puno ng kumpiyansa, tumawa lang siya dahil alam niyang mahirap tiisin ang matapang na asidong iyon. Ginamit niya agad ang kanyang staff, naglagay ng spiritual power at pansamantalang tumaas ang depensa nito. Nakagawa siya ng isang matibay na barrier para salagin ang nga atake ng dragonian. Dapat kalahati na lang ang lakas na halimaw na ito dahil sa lason,
pero napakalakas pa rin ng mga atake nito. Habang pinapakiramdaman ang kalaban, sumugot ulit ang Dragonian at ginamit ni Riga ang bone control para direktang tusukin ang mismong kamay nito. Kaya muling sumugot ang nga palaka para kagatin ito at ikalat ang kanilang lason. Pinagpapatay ng Dragonian ang nga taong palaka, pero alam ni Riga na hindi na rin masama ang naging huling laban ng halimaw. Pero alam niyang ito na ang dulo dahil biglang bumagsak sa lupa ang Dragonian. Muli siyang humawa ng mahigpit sa kanyang staff at nang makalapit ay ginamit niya ang spiritual power kasama ang holy power para mag-life drain. Kaya opisyal nang tapos ang Ancient Proving Grounds, talagang napabilib si Crono dahil tinalo lang niya ang isang malakas na Dragonian gamit ang mga simpleng undead na ginawa niya. Niyabang paniriga na hindi talaga siya mamamatay. Nakuha niya ang Mark of Resistance at alam ngang bida natin na sulit ang bagay na ito. Ang Mark of Resistance na ito ay nagpapababa ng delay sa damage ng 40% at nagpapabilis ng kanyang mana realignment ng 20%. Naiwasan din ang pagiging stun kapag nakakatanggap ng damage at tumataas ang concentration. Isa itong permanent passive buff hindi tulad ng ibang mga blessing. Isa itong high level mark na sinabi nga sistema. Alam ni Riga kung ano talaga ang tunay na premyo rito at hindi natin palalampasin ito. Ang mismong bangkay ng Dragonian ang pinakamataas na klaseng materyales para sa isang undead. Kaya tinanong ni Crono kung anong balak niyang gawin dito. Pakinggan niyo to, gagawa siya ngang malupit na undead mula sa sarili niyang katawan para walang sayang. Kaya kailangan niya ngang alchemy tools. Sa panahong to dapat may sarili na siyang alchemy workshop. Yan ang naisip ng bida natin kaya diretso agad siya sa Saitama Prefecture. Pagdating ni Ryoga, walang nagbago mula bago siya na-regress. Tapos biglang boom, isang malakas na pagsabok sa workshop. Classic. Hindi pa rin nababago. Isang lalaki ang lumabas at sa wakas, nahanap na rin niya ang taong nakadiskubre ngang unang mass-produce medium-grade potion. Ang tatawaging pinakamagaling na alchemist sa buong Japan ang sikat na si Renya Shintani. Tinanong siya ni Ryoga kung may oras siya, pero wala siyang pakialam. Sino ba naman kasing ipal sa private lab niya? Nagpakilala si Ryoga at sinabing nandito siya para hiramin ang mga alchemy tools niya. Pero asar na asar ang mukha ni Shintani at hindi maintindihan ng bida natin kung bakit. Win-win situation daw to kapag nagpahiram siya. Tapos binanggit niya yung medium healing potion na kasalukuyang nire-research ni Shintani para mamas produce. Tutulungan niya raw ito at dumiretso agad. Pinastable niya yung potion na sobrang delikado na parang sasabog na naman anumang oras. Ngayon, tutukan niyo ang part na to. Paano niya ginawa? Siyempre gulat si Shintani, future knowledge kasi yan na malalaman palang makalipas ang ilang taon. Gusto daw ba niyang i-test? Walang paligoy-ligoy, hiniwa ni Ryoga ang braso niya, ginamit ang potion at nagilom agad, successful nga ang timpla. Napakagaling nito, kukunin na sana ni Shintani pero iniwas agad ni Ryoga. Wala muna ang formula. Tinanong pa siya kung nachuchurias siya siyempre naman, kung ganon. Tinanong siya ni Ryoga kung pwede ba siyang tumulong kahit sandali lang. Total interesado siya, babaguhin niya ang usapan. Imbes na manghiram lang ang alchemy tools, bakit hindi na lang sila magtrabaho ng makasama? Tuturuan niya itong potion recipes at iba pa. Kapalit nun, 60-40 ang hatian sa kikitain. Siyempre, 40% lang ang kay Shintani. Alam ni Ryoga na huli na sa patibong ang kanyang magiging alipin. Gamit ang singsing, inilabas niya agad ang katawan ng Dragonian. Naguluhan si Shintani pero nagpaliwanag si Ryoga na isa siyang necromancer at ipo-process niya ito bilang isang special na bangkay. Kung talagang curious siya, huwag lang siyang tumunganga at tumulong na. Pero nagdadalawang isip pa rin si Shintani kung bakit siya papayag. Wala pa nga silang formal na kontrata, pinagamit lang muna niya ang space. Mapapansin agad ni Kronos na sobrang maingat ng taong ito. Gusto sanang sabihin ni Kronos na magpakalalaki at gawin na lang, pero para kay Ryoga, natural lang yun dahil sa pas nito. Dati kasi siyang top researcher sa DAI, ang pinakamalaking korporasyon sa buong bansa.
Pero inangkin ng boss niya ang lahat ng credit kaya napilitan siyang mag-resign. Hindi na nakakagulat na hirap siyang magtiwala ngayon. Puno talaga ng traidor ang mundo. Sabi ni Ryoga, ganun din naman ang nga Diyos. Naalangan siya kasi hindi pa niya nakikita ang galing ang bida, di ba? Diretsahan na. Kung ganun, bakit hindi na lang siya tumulong para makita niya ng personal? Pumayak din siya. Pinatunaw niya muna ang 5 franc mana stones sa 42% ratio. Bilis, tapos agad, halatang talentado talaga siya. Gamit ang nagawang liquid ni Shintani bilang isang matinding chatalis, inukit niya ang mga formula sa buto at nilagyan ng sumpa para mabus ang lakas ng undead. Pinatong-patong niya ang masumpa at formula ng paulit-ulit hanggang sa matapos. Mas mabilis pa yon sa inaasahan ni Ryoga. Lumipas ang 3 araw at tuliro pa rin si Shintani. Nakikita niyo rin yon, di ba? Sino ba talaga ang bidang to? Napakahirap paganahin ang puso ngang bangkay gamit lang ang mana? Si Raulo siya, pero legit ang galing niya. Pumayag agad si Shintani sa 60-40 na deal. Tinanong siya kung sigurado ba siya. Aabutin sana siya ang 2 taon para tapusin ang medium grade healing potion mag-isa, pero ibang usapan na dahil andiyan ang bida natin. Kung makakulong sa research niya, makikisa siya. Tuwang-tuwa si Ryoga na makatrabaho ang kanyang slave alchemist sa baybawi at sinabing exclusive daw. Nanahimik na lang si Shintani. Alam ni Ryoga na ngayon, kaluluwa na lang ang kailangan niya para maging core ng Arcane Dragon. Tumawag siya at nakuha na ang bayad. Hindi niya inakalang ita-transfer nito lahat dahil masipag siya. Inalok siya ng isa pang panibagong trabaho. Nandito tayo malapit sa boundary kasama ang marukis na tinawag niya. Pinapasunod niya ang maito, pero bakit nga basa ganito kadelikadong lugar? Mula nang mabasag ang North Portal, asahan mong nakalat na ang mga halimaw dito. Gusto lang daw bisitahin ni Ryoga ang isang lumang kakilala. Habang naglalakat, may narinig silang nabasag isang malupit na 2-star oak agad ang sumulpot. Sinabihan nila si Ryoga na delikado ito, halatang hindi pa rin sila naniniwala sa lakas niya. Gagamitin niya to para itest ang processed bones. Ayon sa system, ang processed ghoul bones ay isang masterpiece mga butong, may nakapulupot na multo bilang magic tool. Ginamit agad niya ang kanyang bone control skill at mabilis na ibinato ito papunta sa ogre. Tumira rin siyang palaso at nakita ang resulta. Malasing kamalasan sa ogre dahil nakontrol niya ang buto para tumama ng direkta sa mismong katawan nito. Diretso sana sa puso pero may kaunting resistensya ang halimaw. Binunot agad ng ogre ang buto at umatake. Pero sumabo ito sa tamang timing. Naisip tuloy ni Ryoga na 3 buto ang gagamitin niya sa susunod. Sapul ang level 2 na ogre at bumaksak ito, gulat na gulat sila. Talo ang 2-star orc. Sinabihan niya silang huwag lang tumunganga at sumunod agad. Dito na magsisimula ang totoong trabaho. At tiwala lang, gusto ninyong makita kung sino ang lumang kakilalang babalikan niya. Samahan niyo ako, pumasok na tayo sa pinakamalupit na storya. Ginamit niya agad ang katawang iyon bilang sarili niyang summon at ngayon mayroon na siyang 1-star undead class na zombie. Nasa orc village sila at sobrang daming kalaban sa paligid. Pagbalik kay Ryoga, sinabi ni Yang pwede silang kumita ng extra rito. At siyempre, game na game ang gung team. Habang naglalakad, tinutumba lang nila lahat na orc na humaharang kaya dire-diretso lang ang pag-level up niya. Naabot na rin niya ang max stats para sa lahing ito kaya wala na siyang makuhang extra. Weird naman kung only, di ba? Kaya tinapos na nila ang hun para sa araw na ito. Na-set up na sila na camp at handa-handa na ang lahat. Pangatlong araw na kasi nila ito. Napansin ni Ryoga na sobrang laki ng itinaas ng stats niya. Bukas na sila atake sa settlement kaya nakaintindihan na ang lahat. Magpapahinga na sila pero nag-assign muna ngang magbabantay ngayong gabi. Mahimbing na natutulog ang lahat habang nakatingin lang si Ryoga sa langit. Tumawid na rin ang level niya. Oras na para basahin ang mana-unlock na kaalaman. Pumasok siya agad sa Library of Knowledge. Dito niya makikita ang mga sikretong iniwan ng mga nakarang Death Lords. Pagbukas niya ng libro, ayun na nga block ng system ang karamihan sa mga text na andun. Wala pa siyang access para basahin ang mga sikreto dahil kailangan muna niyang umabot sa level 45 patas. Nakakainsulto ito Naka 9 stars na siya tapos 1-star guide lang ang pwede niyang basahin?
pero wala siyang choice kundi pag-aralan ito. Magdamag siyang nagbasa ng mga libro hanggang sa tuluyan siyang nakakuha ng bagong skill. Kinabukasan, gusto niyang gisingin ang lahat gamit ang mga orc na nakatayo sa harap nila. Nagulat ang team, kahit araw-araw na nilang nakikita, ang OA pa rin nila. Iba na ang itsura nila kaysa kahapon. At sabi ng bida natin, in-upgrade niya raw ng konti. Mga armored zombies na sila ngayon undead class at legit na 2-star rank na. Undead ito na may baliw na lakas, nakasuot ng bone armor, at may nakakatakot na power at tibay. Ang bone armor na ito ay gawa mismo sa mga nakadikit na buto. Heto na ang malupit, panoorin niyo. Kaya rin nitong kontrolin ang nga piraso ng laman mula sa bangkay. Ngayon, oras na para lusubin ang orc settlement. Naglakat na ang bida natin kasama sila at pagdating sa settlement, nag-ingay agad ang makampana kasi alam na nilang may umatake. Ginamit ni Ryoga ang bone control skill niya para pabaksakin ang mga orc sa entrance. Ayaw niya ng maingay, tapos biglang may lumabas na kalaban na may halimaw na lakas. Pinaulanan agad ng mga orc archer ng palaso ang grupo ng bida natin, pero madali lang nila itong nasangga. Nagcharja agad ng fire arrow ang archer girl natin at isang tira lang ubos agad lahat ng orc na palapit. Napansin ni Chrono na sobrang useful nito at sinabi ni Ryoga na mas lalakas pa talaga sila mula ngayon. Sakto namang sumugot ang isa pang wave nga orc. Turno ng nga undead niyang umatake at isang sapa lang, tumalsik agad ang orc palayo. Sobrang na-hype si Ryoga sa nakikita niya. Mas malala ito sa inaasahan niya. Sulit na sulit ang pagpupuyat niya sa Library of Knowledge kahapon para magbasa ng mga libro. Takot na sila ngayon, pero simula pa lang yan. Sumugot na sa laban ang mga orc pero wala man lang silang magawang damage. Nag-pop up lang ang system na nabawasan ang tibay at na-damage ang armor ng zombie niya. Pero kalmado lang si Ryoga, binalik niya lang ang bone armor at instant repair na plus 20% boost pa. Ginamit niya ang manakakalat na laman sa lapag para atakihin sila. Hindi makapaniwala ang mga orc na ginagamit niya ang zombie meat para ilok ang mga galaw nila. Hindi lang halimaw sa lakas ang lalaking to. Out of this world din ang paggamit niya ng skills. Pero biglang may natitira pang isang orc na nakatayo. Alam ko na ang iniisip niyo boss fight na. Galit ito at nag-berserker mode. Nag-warning ang system na naging unique zombie threat level ito. Pero ngumiti lang si Ryoga. Sa wakas, dumating din. Pagod na siyang maghintay. Pag-atake ang orc, ginamit agad ng bida natin ang bone control niya para istun ang kalaban na naka-berserk mode. Pero pilit na hinawakan ng galit na orc ang mga buto. Sabi ng bida natin, bawal yan, at ginamit ang spiritual power niya para tatarin ito ng damage. Alam ni Ryoga na hindi lang naman ito ang kaysa isang mamamatay sa laban, kaya hindi siya masyadong naalala. Na-notif ang system na tuloy-tuloy ang pagbawas ng spiritual power niya by -40. Tama nga ang hinala ni Ryoga, ang pagkontrol NG6 na buto sabay-sabay ay umubos NG sobrang daming spiritual power. Pero kapag may nakawalang kahit isang buto, makakagalaw na ulit ito. Kailangan niyang butasin ang puso nito in one strike. Gamit ang bone control at -68 spiritual power, sapul niya ang target. Bumagsak ang orc at naiwang hingal na hingal ang bida natin. Pero pag-activate niya ng life drain, bumalik sa 74% ang spiritual power niya sabay punas ng dugo. Dito na naumpisang mag-retreat ang lahat na natitirang orc, pero walang balak si Ryoga na buhayin ang kahit isa sa kanila. Ginamit niya ang twisted meat para patumbahin sila at habang lumalapit ang iba, tinapos niya lang ang mga ito ng walang kahirap-hirap. Hindi alam ng team kung magkano talaga ang abutin ng lahat ng loot, pero heto ang jackpot, isang blood axe. Rare grade at naka-classify bilang palakol. Wala itong restriction at may 66 na durability. Isa itong palakol na ginawa mula sa dugo, puno ng sumpa at kayang doblehin ang lakas ng gumagamit. Kapag mas maraming dugo ang nahigop, mas lalo itong lumalakas. Para sa kanya, sobrang sulit ang paglusop nila sa orc village. Sinabihan niya si Yuma na ipapaubaya na niya ang trabahong ito sa kanya. Siya na ang bahala sa pagloot. Pumayag si Yuma, siya na raw kukuha ng mana stones at ayos ng lahat. Kaya gusto niyang magpahinga muna ng maayos.
Pero biglang naglakad ang bida natin papunta sa ibang direksyon dahil nahanap na niya ito. Pinalalabas niya ang nagtatago dahil kailangan nilang mag-usap. Napabuntong hininga siya, naasar dahil ayaw lumabas. Kaya kung taguan ang gusto nito, binato niya agad ito ngang isang buto. Kahit konstelasyon, payan o multo, lahing nakmamatihas. Mula sa puno, may lumabas at nagtanong kung sino, yon. Pero nagpakilala ang bida natin kinagagalak niyang makilala ang magic fighter na si Kashiwagi Sora. Paano daw niya? Nalaman ang pangalan niya? Diyan muna tayo bibitinin, kaya abangan niyo ang susunod. Tara, samahan niyo ako. Panurin natin itong bayaning pumigil sa atake ng mga halimaw sa loob ng 35 taon, naging undead at lumaban bago ang regresyon. Hinding-hindi niya ito makakalimutan. Hindi bumagsak ang Japan dahil sa mga katulad niya. May bato pang bantayok na ginawa para laging maalala ang araw na iyon. Isang alamat sa battlefield nung nagsimula ang malaking sakuna. Sumikat si Kashiwagi Sora gamit ang kanyang unique skill na Magic Fighter. Hawak ang astig na kakayahan ng isang martial artist na parang sa kanya talaga. Masaya siya dahil hindi nasayang ang pagkamatay niya. At syempre, hindi naman sasabihin ni Ryoga iyon sa kanya. Hindi lahat naisulat sa kasaysayan. Medyo naguluhan siya doon. Kaya tinanong niya kung kilala ba nito ang guildmaster na sina Arajiri at Bakakugo Naruto. Bigla tayong dinala sa alaalang ito kung saan puro apoy. Dinig sa radyo na humihingi silang backup. Napaligiran na kasi silang lahat. May mga sibilyan pa sa South Agricultural District. Tinawag na niya sina Narujito at Byakugo para pigilan ang atake. Hindi talaga sila tatagal kapag walang dumating na saklolo. Walang backup na darating, sadyang iniwan sila sa ere. Ginawa lang silang paying sakripisyo simula pa lang, yan ang nasa isip niya ngayon. Pagkatapos silang lokohin na ligtas daw sa timog, pinapunta sila doon habang yung maduwag ay tumakas sa North Gate. Pero imbes na umiyak, tumawa na lang siya. Dahil sa kanya, nakakuhang oras yung Mind Force para mag-ayos. Nakatakas sila sa North Gate nang walang kahit anong problema. Tinanong niya kung sinadya silang ipadala doon dahil alam nilang hindi nila iiwan ang masibilyan. Pinipilit niya na lang na huwag masyadong maging negatibo. Kaya naging bayani tuloy sina Arajiri na pumigil sa mga halimaw kahit na yung totoong credit mapupunta sa mga nakaligtas. Siyempre ganyan talaga kapag buhay ka, bayani ka, pagpatay ka, game over. Tapos na ang kwento mo doon. Sa sobrang inis niya, binasag niya yung radio at inatake agad ang kalaban sa harap. Sinigawan niya silang lahat na tumakas habang pinoprotektahan ang mga kawawang sibilyan. Hindi siya maintindihan nung isa, pero ang gusto lang niya ay umalis na sila dahil isa. Itong seryosong utos. Ngayon makinig kayo maigi. Sinabi niya kay Kashiwagi na si Byakugo. Yung lalaking pumatay sa kanya ay naging sikat na bayani habang binura ang pangalan niya. Sobrang lala, di ba? Siya itong namatay tapos iba yung sumikat. Paano ka nga naman matatahimik doon? Kung siya yon, babangon talaga siya mula sa hukay para lang magiganti ng malala. Inis na siya at ayaw na lokohan. Pero pinakalma siya na bida natin. Tutulungan daw niya itong makaganti ng tuluyan. Ano daw kung gumawa silang kontrata para maging isang undead? Meron na siyang nakahandang katawan para sa kaluluwa nito at ito ay yung astig na katawan ng dragonian. Natahimik siya. Narealize niyang hindi na pala niya naisip ang paghihiganti sa ganitong sitwasyon. Pero meron siyang isang hiling bago pumayag. Pwede raw siyang utusan kahit saan, pero hindi siya mananakit nga inosente. Alam niyang ganitong kondisyon din ang hiningi niya bago yung malaking regresyon. Nakita niyang hindi nagbago ang puso nito, parang isang tunay na bayani. Ipinangako niya ito, kaya walang nagawa si Kashiwagi kundi tuluyan ng maging isa sa kanyang mga undead. Nagbago agad ang anyo niya at sinabi nga system na nakuha na niya ang pag-ari ni Sorakawa. Narito na ang Earth Spirit dahil dito, naging Skeleton Knight siya bago ang regresyon. Umabot sa nakakabalif na impyernong night rank si Kashiwagi nun dahil lang sa kapangyarihang ito. Pero napapaisip pa rin siya kung ano kaya ang mangyayari kung binigyan niya si Kashiwagi nga pakalakas na katawan simula pa lang.
Masaya si Kronos dahil alam niyang isang masterpiece ito. Pinalakas niya ang bangkay para maiwasan ang nga aberya. Hindi pa kasi kumpleto ang Arcane Dragon. Sora Kashigawi, 3-star undead rank. Mayroon itong 205 strength, 221 magic, 143 agility, 180 resistance, at 176 vitality. Meron din itong mga skills tulad ng Magic Fighter, Eye of the War God, Immortal Existence, at ang tumawid sa limitasyon. At para sa abilities, Combat Technique at Kenneth, Dark Aura, Martial Arts, pati Dark Missile. Nag-level up itong undead. Kapag lumakas ang kaluluwa, mas maraming kapangyarihan ang mahuhugot niya dito. Pustahan tayo, nagulat din kayo, para kay Ryoga. Ito na ang pinakamalupit. Wala itong feature na ito nung naging undead si Kashiwagi noon. Ito ang unique skill talaga ng Magic Fighter. May kakayahan siyang maging warrior at mage. Habang tumataas ang stats, tumataas din ang spiritual power na nagpapalakas naman ang isang random na attribute. Walang penalty kahit pagsabayin mo ang paggamit at pag-aral ng warrior at mage skills. Hindi niya inasahang mamamana nito ang Magic Fighter skill kaya tinanong niya kung anong pakiramdam sa bagong katawan. Ayos lang daw, mas mahina kumpara nung buhay pa siya. Pero sa bagay, hindi pa naman tapos ang pagbuo sa mga undead. Napatanto ni Ryoga na kapag ginamitan ng ngasumpa, yung mismong katawan ng Arcane Dragon ay isang mas astig na panimula kumpara noong una. Sapat na ito para sa ngayon kaya sinabi niyang alis na ang kanyang tagasunod. Kahit na sa totoo lang, nainis ito na ganoon ang tawag sa kanya. Tinanong niya kung bakit ayaw daw nitong tinatawag na alagad. Tinanong ni Ryoga kung gusto nitong gamitin ang totoong pangalan pero sabi niya kinalimutan na raw niya iyon. Ang arte talaga ngang isang ito, sakit sa ulo. Dati tahimik lang ito, nag-iba na ba talaga ang ugali niya? Gusto ni Kashiwagi ngang pangalang nakakakilabot pakinggan pa lang ng nga kalaban. Pero wala siyang maisip na maganda. Nagbigay ng nga suggestion ang bida natin. Pero wala siyang nagustuhan ni Isa. Naubusan ng pasensya si Ryoga, sabi niya Great Snake na lang ang itatawag dito. Pero masyadong awkward itong lalaking ito. Kaya na desisyonan niya na Fafnir na lang ang pinakamagandang panggalam bago sila tuluyang umalis. Pero pinahintay niya muna ito saglit. Halos nakahubad na kasi siya kung aalis ng ganito. Kinuha niya yung tela ng tendon at ginawang improvised na palda. Kaya ngayon, pwede na talaga silang umalis. Kahit na di maintindihan ni Ryoga kung bakit ang arte nito. Lilipat tayo agad ng eksena kay Shintani na sobrang gulat ngayon dahil biglang gumalaw yung bangkay na nakababad doon sa loob ng tangke. Sinabi ni Ryoga na nakahanap siya na kaluluwa na saktong-sakto para sa bangkay na iyon. Manghang-mangha si Shintani at gustong pag-aralan ito. Pero nandiri si Fafnir at gustong manuntok. Pero siyempre bawal manapak para malaman niya kakampi nila ang lalaking iyon. Tinawag nila ang bida natin para bumalik saglit sa Tokyo at ayusin ang mga gamit. Pumayag siya at pag-alis nila ay inilabas niya ang isang orc. Ngayon, gusto niyo rin bang malaman kung anong halimaw ang magagawa nila sa bangkay nito? Gulat na nagtanong si Shintani kung anong susunod. Curious talaga siya pero deadma lang ang bida natin. Tara, samahan niyo ako sa kabaliwang ito. Akala niya mapuputol ang braso niya sa damong yun, pero grabe. Hindi niya mapigilan ang curiosity niya at laging lakpas sa inaasahan ang lalaking ito. Imposibleng hindi ka ma-curious. Gumamit si Ryogang teknik na naghihiwalaing laman at medyo nagulat si Kronos. Plano niyang gumawa ang undead dahil hindi masama kung may sobra kang puwersa. Sobrang taas ng completion rate ng skeleton. 100% lahat ng attributes nito. Binigay ni Shintani ang extract at dahil stable ang quality, naapektuhan ang attributes ng skeleton na naka-specialize sa depensa. Sobrang na-hype si Ryoga sa nangyari. Mukhang magiging matinding bodyguard ito, lalo na't isa itong 2-star undead skeleton guardian. Anggas, di ba? Gumamit siya nga life drain ngayon, poprotektahan siya nito, ayos ang trabaho. Tinanong ni Ryoga kung bakit skeleton ngayon at pinaliwanag na malaki ang bentaheng buto. Bukod sa magaan, hindi ito nabubulo. Walang time limit tulad ng mazombie. Hanggat binibigyan mo nga spiritual power, pwede mong abusuhin at utusan forever. Dahil ang life drain, skill niya ay pang short range attack lang
kailangan niya ng escort bago ay activate. Hindi lang ito basta naging skeleton, pinag-isipan pa talaga ang maintenance nito. Ibinilin niya kay Shintani na lalabas muna siya sandali. Nagtaka si Shintani kung saan ang lakad niya, pero diretso pala siya sa Pantheon. Panorin niyo itong parteng ito, kukuha siyang holy spells dahil nag-level up siya. Gulat si Shintani, anong holy spells daw? Isa siyang priest, at hindi siya makapaniwala. Palusot ni Ryoga, super devoted believer daw siya. Kahit magunaw pa ang mundo, alam ni Shintani na imposibleng totoo ito. Tinanong ni Ryoga kung tapos na ba yung patent registration ng medium grade healing potion nila. Sinabi niyang baka pumasa agad ang evaluation. Bilis gumalaw. Binalaan siya ni Shintani na dumadami ang kalaban pag tumatagal, kaya bawal talaga ang petiks at pagpapabukas ng bagay-bagay-bagay. Problema na lang ang advertising dahil next year pa raw magaganap ang exposition para kay Ryoga. Kung ganun, humingi siya ng mga posyon para ma-promote niya kung may chance. Ibinilin niya ito, siguradong maklik ito at hakot pera talaga ang abot nila. Para talaga ang hari sa mundong ito, pero hindi pa rin makapaniwala si Shintani na isa siyang priest. Ibang kwento naman tayo, biglang sumulpot ang Pantheon pagkatapos ng Great Cataclysm. Dito nagpupunta ang marami para kumuha ng holy spells at basbas ng constellations. Sobrang ordinaryo at mundano ng lugar. Humihingi ng alay ang mga constellations sa believers nila, pero walang kahit anong holy relic na naglalabas ng divinity dito. Naisip niyang malamang hindi nila iwan sa sahig ang mga mahahalagang gamit. Pag-akyat, nabanas siya kung bakit walang eskalator. Kailangan ba talagang pagpawisan at magdusa muna bago mo makaharap ang isang dakilang Diyos dito? 108 steps ang daan patungong Diyos. Sabi ni Kronos, masyado siyang matalas magsalita pero hindi naman siya paparusahan. Tanong niya kung malayo pa. Sabi ni Kronos malapit na. Doblehin lang ang inayat nila para makarating. Anak nang nasa kalahati pa lang pala. Naramdaman niyo rin ba yung pagod niya? Kung walang silbito, may mananagot. At sa wakas, nakarating na rin sila sa templo. Nagwala ang system dahil nagpakita ngang inis ang constellation na may hawa ngang kayamanan. Nagduda ang nagtatakip ne kamatayan habang nairita ang Lord of Greed. Masterpiece daw ito sabi ni Kronos, pero pinatahimik lang siya nito sandali. Lumabas si Kronos at Ternania. Agad-agad niyang hinawakan ang isang constellation. Naregister sa Pantheon ang heaven-defying giant. Nagbigay ang system ng holy enchantments na Impure Blessing at Wedge of Vengeance. Isang holy spell rank ang Impure Blessing, pinalalakas nito ang negative energy at pinapatas ang attributes ng target. Holy spell din ang Wedge of Vengeance. Nakakakuha ng vengeance stack sa tuwing nakakatanggap siya ng damage mula sa kalaban. Kailangang umatake bigla para ma-reactivate tatas ang damage base sa vengeance stacks. Tinanong siya ni Kronos kung ayos ba, siya mismo kasi ang nagabot. Sobrang lakas at tuwang-tuwa si Kronos. Tiningnan niya si Ryoga dahil kulang pa raw sa Divinity ang heaven-defying giant bilang isang constellation. Para patuloy na magningning sa Pantheon, kailangan pa nilang manghakot ng maraming achievements at papuri. Mahina daw ang bituin nila kaya walang followers na lilitaw. Pakitaas daw ang Divinity niya. Dahil dito, inasar niyang maigi si Kronos. Ano daw? Sobrang tangang sistema naman nito, pero kahit nagrereklamo siya, toto pa rin na mas naging malakas siya sa lugar na ito. Matapos iyon, naglakad na ang bida natin at kalmado sa syudad. Biglang may nagtanong kung anong ginagawa ang isang basurang tulad niya sa Pantheon. Siya ay si Satake Shigeru. Tinanong ni Ryoga kung sino siya lang naman yung kasama niya sa orphanage. Hindi ba niya maalala? Naalala na niya yung basura na laging nangingikil sa kanya. Nung high school, mahilig mangbuling mahihina ang gagong ito, pero lagi siyang binubagbok ni Ryoga. Tinanong pa siya kung magaling na yung basak niyang ilong. Galit na galit si Satake, pero pinipigilan ang sarili. Dapat alam niyang sumali na siya sa Arajiri Guild. Kung pumunta siya ng Pantheon, ibig sabihin isa siyang hunter apprentice. Iba na daw ngayon. Naisip ni Ryoga na parang walang nakbago sa yabang nito. Galit siya at ayaw masapawan. Susugurin na sana niya ang bida natin, kaso natigil agad siya sa gitna ng syudad ni Jomondrago, ang 7th squad leader ng Arajiri Guild. Sorry agad si Satake sa boss niya.
Sabi ni Jomon, pumunta na lang sa ibang lugar para maglaban ng opisyal. Ang tapang daw maghamon kahit alam na Arajiri sila. Reklamo ni Satake, pero sinupalpal siya ni Jomon mas maganda daw mag-usap gamit ang mga kamao. Dito muna tayo. Hype si Satake dahil kakahunter lang daw ng bida. Tignan natin sa susunod. Tara, tingnan natin ang mangyayari dito sa Gimngang Arajiri Guild. Kalmado lang ang bida natin. Ano, takot na ba ang kalaban ngayon? Bawal na siyang umatras dito. Nasa isang sulok lang ang bida natin. Sacerdote kasi siya. Kaya lalaban ang sumon niya. Lakas makaasar nitong si Satake Lupit nang nakuha niyang skill, isang malakas na summon. Nakasuot man si Satake ng magic necklace na plus 25 at gold ring na plus 2 attributes. Nakakatawa lang. Kahit tinyan pa ang stat niya, malabong manalo ito sa bidanatan. Umandar na ang system. Sinusukat na agad nito ang depensa at points ng lahat ng hunters na nasa loob ng range na ito. Kapag nanganib ang buhay nila, automatic na may lalabas na barrier. At ngayon, opisyal na magsisimula ang banggaan. Tawa pa rin ng tawa si Satake. Hindi niya pansin na nanginginig na siya sa takot at may hina sa pantalon, puro yabang lang talaga. Hindi niya inaasahan na makakaharap niya si Arajiri ng ganito. Pero tamang-tama, matetesting niya ang galawan ng katawan na ito dahil si Fafnir ang sasaba. Sinabihan niya si Fafnir na wag magpigil laban kay Arajiri. Pero teka, wag din tapusin sa isang hit. May gusto siyang itesting, mahirap yun para sa halimaw na to. Pero kailangan niyang magtimpi ng konti. Banas na siya kaya pinatahimik niya si Ryoga at sumugot ng sobrang bilis. Easy dodge lang kay Fafnir yan. Nung gumanti siya, nakaiwas din si Satake gamit ang Kayat Spear technique niya na instant movement chapter. Atake sana ulit siya pero ang bilis ng kalaban. Ginamit nito ang Kayat Spear technique chapter 3, point rapture. Pinapanood sila ni Homon at napansin niyang mas malupit ang reaksyon nito ngayon kaysa sa training. Matatapos daw agad ang laban, pero nagalit si Fafnir. Sa tingin ba niya kaya siyang patumbahin ng ganun kabagal na atake? Sinalo agad ang sibat. Nabigla ang kalaban at hindi makagalaw. Para kay Fafnir, sobrang pathetic enerhe umatake ng walang nakaplanong next move. Huwag kayong kukurap dahil dito na mag-iba ang ihip ngang hangin. Sabi ni Fafnir, patay na siya sa totoong laban, kaso kailangan niyang magpigil. Kaya simpleng suntok lang sa braso ang binigay niya. Pero sapat na para mapaluhod si Satake sa sakit. Pinaalala ni Ryoga na naiyak na ito noong una niyang basagin ang ilong niya, pero ngayon, puro na lang siya sigaw. Lumakas na nga siya. Sobrang pikon ni Satake kaya susugot sana, pero biglang humarang si Fafnir sa harapan niya. Pipilitin pa sanang tumayo para umatake, pero isang simpleng tapa lang ni Fafnir. Natumba ulit siya. Tinanong pa siya kung akala ba niya hindi mababasa ang teknik niya kapag inulit ito. Isang malakas na sipa sa tuhod at wasak agad ito? O bali talaga. Alam nilang tapos na ang laban na ito. Susundan pa sana ngang isa pang tira at sobrang takot na si Satake. Pero sumigah ngang tigil si Homon. Napansin ni Ryoga na mas mabilis nilang pinigilan ang laban kaysa sa inaasahan niya. Na-notif ang system na tapos na ang laban. Wasa ang binti ni Satake kaya pinahintay nila ito para mabilisang makatawa ng isang healer na sacerdot. Na presenta si Ryoga na isa siyang sacerdote, pero sinabihan siya ni Homon. Hindi raw alam ni Ryoga na hindi kaya ng 1-star healing ang mga bali na buto. May common sense naman daw sana siya. Hindi alam ni Homon paano niya gagamutin yun, pero gagamit ang bida natin ng isang medium grade na posyon. Hindi makapaniwala si Satake dahil 1 milyon ang halaga nga medium grade potion na iyon. Halatang hindi siya nanonood ng balita dahil na-achieve na ang mass production ng nga potion na ito. Wala siyang alam doon at ayaw niyang tumanggap ng awa. Pinapaalis niya si Ryoga, pero pinatahimik lang siya nito. Tutulungan niya ito kaya wag na raw maginarte pa at tanggapin na lang. Nag-isip siya kung paano ito ipromote. At hindi niya inasahan na makakahanap siya ng perpektong test subject dito mismo para sa business niya. Pagkabuhos ng potion, bumalik sa ayos ang buto niya. Sobrang bilis gumaling, kaya alam agad ni Homon na gusto niya ring makakuha nito.
Tahimik lang ang bida natin pero tinanong agad siya ni Homon kung saan niya nabili ang mass-produced potion na ito. Napangiti lang si Ryoga kasi hawak niya mismo ang sagot. Bilang kapitan ng Arajiri, siguradong isa siyang 3-star hunter. Alam niya yun, pero hinamon siya ni Ryoga sa isang laban. Kung papayag siya, sasabihin niya kung saan galing ang mga potion. Napatawa si Homon, bitin pa pala sa laban ang bida natin. Pero kung sasabihin ang sikreto ang potion kahit sino ang manalo, payak siya. Ramdam natin na masyadong mabilis ang unang laban na yun, tama ba? Ngayon gusto ni Ryoga ng seryosong bakbakan. Nagsimula na ang match at mabilis na sumugot si Homon kay Fafnir. Ginamit niya agad ang full sword technique 5th form. Sinubukan niyang tapusin ito sa isang malalim na hiwa. Bilib siya sa reaksyon ni Fafnir pero alam niyang may limitasyon ang ganon kalaking katawan. Nag-warning ang system na may continuous damage na nangyayari at mabilis na bumabagsak ang efficiency at depensa niya. Sumugod ulit siya para tapusin ang laban. Naisip na ni Ryoga na ang ganitong speed combat style ni Kashigawi ay hindi magmamatch sa katawan ng isang Dragonian close combat fighter. Ito pala ang eksaktong dahilan kung bakit niya pinain at ginalit si Homon gamit ang potion. Kapag nakaharap niya ang ganitong klaseng kalaban, mararamdaman ni Fafnir ang hirap. Kaya sa laban na ito, papasanayin niya ang halimaw sa mabigat nitong bagong katawan. Para kay Ryoga, nakakabilib ang ganitong diskarte, bagay talaga sa kanang kamay niya. Siyempre, hindi lang siya manonod. Ginamit niya ang Impure Blessing para kumuha ng mas matinding power-up. Naramdaman ito ni Fafnir. Ang Impure Blessing ay isang sacred spell na nagpapahina sa lahat maliban sa mga undead. Tumas ng 20% ang stats dahil sa Impure Blessing, nagulat si Ryoga. Ang lakas naman nito. Sobrang insane na lumakas siya ng ganito dahil sa Holy Magic buff. Si Homon na ang susunod na tinamaan nito. Tumalab sa kanya ang Impure Blessing at biglang naging napakabigat ng buong katawan niya. Nabawasan ng 10% ang lahat ng stats niya. May debuff para sa kalaban tapos may buff pa sa kakampi. Hindi makapaniwala si Homon na galawan ito ng isang 1-star. Laking gulat niya sa kakaibang lakas na ito. Tinanong tuloy ni Krono kung kamusta ang binigay niyang kapangyarihan. Aba, hindi masama para sa isang low-level na constellation ha? Pikon tuloy ang bida natin kaya pinatahimik niya ang constellation dahil seryoso ang laban. Next move niya, inactivate niya agad ang retaliation skill. Kapag na-damage ang target, makakakuha ito ng retaliation points. Pag nirelese na ang ipon na vengeance, grabe, dodoble ang damage na ibabalik nila sa kalaban nila. Dahil active na ang retaliasyon mula sa Impure Blessing kaya na niyang gawin ang kahit ano. Yun ang solid na uto niya kay Fafnir na astig na naglakad palapit kay Homon. Sumugot si Homon pero panis na ito. Hanggang dito muna tayo. Tiwala lang, siguradong aabangan niyo ang susunod na malupit na wasakan. Samahan niyo ako dito kahit bumaba ang stats ng 3-star na kalaban nakakakaba pa rin. Pero ang ating 1-star na summon, sugod lang ng sugod kahit gaano kalakas ang atake. Alam ni Fafnir na dapat na niyang kalimutan ang dating estilo niya nung tao pa siya na puro bilis lang. Undead na ang katawan niya kaya kahit masugatan pa, hindi babagal ang galaw niya. Kailangan niyang lumapit para umatake. Walang iwas-iwas o pigil-pigil dito. Sasaluhin niya ang atake, nag-ipon siyang lakas at ginamit agad ang Connect Combat Technique. Chapter 7, 10 magkakasunod na combo hit. Sunod-sunod na sunto ang inabot ni Homon hanggang sa tumalsi siya papalayo. Ramdam niyang baksa agad ang health niya. Hindi ito ordinaryong summon lang nabawasan agad ng 52% ang buhay niya. Hindi siya makapaniwalang matatalo na siya sa isa pang suntok. Pero ayaw niyang tanggapin ang ganitong kalokohan. Imposibleng matalo siya sa isang 1-star lang. Dapat mas mabagal ito dahil nakadepende ang lakas nito sa summoner. Susubukan sana niyang lumapit at gamitin ang kanyang Sebul Sword technique para tapusin ang bida natin. Pero nabasa na agad ng bida ang galaw niya. Agad niyang pinakawalan ang counter-attack at tumalsik papalayo ang kalaban dahil sa napakalakas na shockwave mula sa naipong enerhiya ni Fafnir. Tapos na ang laban ng tuluyang bumaksa sa zero ang buhay ni Homon. Lipat tayo sa Arajiri Guild.
Tinatanong ng Vice Guild Master kung kaya bang gayahin ang 7-star hunter na si Sion In at kinumpirma nilang nasubukan na nila ang tindi ng puwersa nito. Nakakapagapagaling daw itong bali agad na parang intermediate potion. Humingi siyang tawad at akuin daw ang kasalanan dahil masisira ang pangalan ng guild. Pero tinanong siya pabalik tingin ba niya dahil lang dito kaya masisira ang Arajiri? Talo kasi ang kapitan nilalaban sa isang walang pangalang 1-star hunter. Ito ang tunay na dahilan kung bakit babaksak ang reputasyon ng guild nila. Hindi daw papayag ang Vice Master. Demoted agad ang kapitan at kailangan nilang alamin kung saan nanggaling ang intermediate potion na iyon ngayon din. Imposibleng matalo ang 1-star ang isang 3-star. Saan nanggaling iyon kung priest lang talaga siya? Isa ba itong high class na Divine Beast? Ipapaimbestigahan na rin nila ang lalaking iyon agad-agad? Obserbahan niyo itong bida natin alam niyang nakarating na sa mga boss anggil ang issue sa potion at tuwang-tuwa siyang isipin ang reaksyon nila. Napatingin na lang si Fafnir at inabutan siya ngang isang spear skill book. Naktaka siya kung para saan ito. Sana daw iba na lang ang pag-aralan niya, ang hirap kaya niyan. Bakit ba bigla siyang paggagamitin ng sibat? Chombat meg daw kasi siya kaya bagay iyon sa kanya. Para kay Ryoga, istorbo lang ang sibat. Siya ang pupuntiryahin ng lahat tapos nagagawa pa nitong tumawa. Natural na siya ang unahin ng mga kalaban. Muha kasing mas mahina ang amo kaysa sa sariling alalay nito. Kailangan niya raw mag-ensayo at uminom ng protein. Pero biglang gumalaw mag-isa ang kaliwang kamay niya at nasuntok ang sarili. Dapat daw kasing intindihin niya ang skill book. Tuturuan na siya kung paano gumamit ng sibat. Kailangan niyang itanim sa isip niya ang Beldian style basic spear technique, isang sining na pinasa ng Belda family. Kapag natutunan niya ito, magagawa na rin niya ang Death Spiral balang araw. Ang Death Spiral ay hango sa Verdian sword technique. Kung mamaster niya ito, baka matutunan din niya ang Death Spiritual technique na ubod ng lakas. Para kay Ryoga, bubuin niya ito sa buhay na ito ang solidong bentahe ng isang taong na time travel. Ginamit niya ang skill book at tulad ng inaasahan, na master agad ng bida natin ang pahawak ng sibat sa isang iglap lang. Sobrang bilis. 6 na estilo lahat, madali lang. Sabi nga niya, katawan mismo ang kusang matututo nito. Wag kayong kukurap susugurin na siya ni Fafnir dahil dito na magsisimula ang totoong madugong training nila. Gusto niyang seryosohin ni master niya ang laban. Naiwasan ni Ryoga ang unang tira, pero kung puro iwas lang, hindi siya masasanay sa sibat. Siyempre, normal lang umiwas kapag bigla kang inatake, di ba? Medyo asar pa rin siya sa naunang suntok, pero sinabihan siya ni Fafnir magmamakaawa ba siya sa kalabang gusto siyang patayin? Kakabasa lang ng skill pero tuloy ang laban. Sumugod uli si Fafnir at ginamit ng bida ang Verdian style basic technique. Ginamit niya ang spinning defense. Nasalag niya ito ng mayos. Pero biglang inikot ni Fafnir ang tungkod at nasapul pa rin siya. Sinabihan niya ang master niya na huwag mag-relax hanggat hindi tapos ang laban. Akala ba niya ay tapos na matapos ang unang atake? Naktaka siya kasi nasangga naman niya ang atake. Sabi ni Fafnir, katangahan iyon at hindi lang dapat dumedepensa. Nasalag din niya ang pangalawang atake. Pero inaasar lang siya na ang hina niya. Nainis ang bida natin dahil sadyang nilalambutan ni Fafnir ang atake. Ayaw niyang marinig iyon kaya sige, naintindihan na niya. Sa susunod na banat, seseryosohin na talaga niya. Inactivate niya ang life drain para palakasin ang katawan niya. Verdian style spear thrust, 4th form. Sabay silang nagpalitan ng malalakas na atake. Dapat walang second hit sa counter-attack niya, pero bigla siyang napapikit at pagdilat niya nakahandusay na siya sa lapag. Masyado raw siyang nag-isip. Masyado siyang nakafocus sa pagdepensa kaya hindi niya nasalo ang pangalawa. Dapat inayos niya ang una at sinabing gusto niyang ulitin ito. Susubukan niyang galingan ngayon at muli silang sumugod sa isa't isa. Maya-maya, makikita natin ang bida natin na bagbok sarado at nagtataka kung anong nangyari sa kanya. Hindi na masamang manatiling gising pagkatapos siyang labanan. Nadala lang daw si Fafnir at naging masaya siyang bugbugin I-train ang master niya kahit asar na asar siya. Hindi niya may kakailang. Nag-enjoy din ang summon na sapakin siya ng legal. Dito muna tayo, grabe no?
chill lang saring ang sumon. Titigil daw sila kung kailan gusto niya. Pero kung hindi siya magseseryoso, mas mabuting sumuko na agad. Tara, samahan niyo akong panoorin kung bakit hindi sapat ang life drain lang para lumakas. Kung matututo siya nga hand-to-hand combat na may buffet stats, mas malakas na siya ngayon kaysa bago siya bumalik sa nakaraan. Tignan mo yung ngiti nga lolo mo, baliw na baliw. Ito naman si Yuma. Sabi niya sobra-sobra raw ito, ligtas ang 15 milyon sa loob ngang 3 araw. Salamat sa pondo. Siya nga pala, gusto niya raw siyang tawagan ulit kapag may chance. Nagpasalamat din siya at nagbilin na balitaan siya tungkol sa mga bagong chika sa Hunter World. Habang nagche-check siya ng internet, puro misteryosong pagkamatay daw sa Kamakura at ang Kagoshima Island portal ang maingay ngayon. Literal na serial killings ng mga hunters. Parang walang even na makakatulong para mag-level up siya nang mabilis. Isip na MC natin. Lahat kasi ngang big events nangyari na noon kaya alam niya. Pero ngayon puro minor cases na lang. Nabanggit din yung Kawama Portal at ang Forgotten Temple. Grabe, hindi siya makapaniwala. Hindi pa rin nasasakop ang templong yun. Nasa labas daw ito NG Portal at 1 taon nang hindi matapos-tapos. Hawak naman NG Horizon Guild ang mismong gate. Kung laging inubos ang monsters, chill lang sana. Kaso sa Horizon Guild, kapag umabot ng 100% ang mana density, asahan mo nang magkaka-portal break. At kapag pumalya sila dito, magiging sobrang delikado ang lahat. Inanunsyo na raw mismo ngang Horizon Guild ang balita, sabi ni Yuma. Ngayon kahit nga normal na hunters pwede na ring pumasok kasi tinanggal na ang restrictions. Tinanong din siya kung sinong big guilds ang sasali. Ang Phoenix Guild, pangalawa sa bansa, pati na rin ang Daybreak Guild na pangatlo, parehong interesado. Bago kasi ang regression, lumitaw yung Epic Dragon Scale Armor sa Forgotten Temple. Para sa kanya, sobrang perfect na portal na ito, at heto na naman yung baliw niyang ngiti. Pakinggan niyo to. Kapag nakuha niya yung armor at natutong mag-spear, game over sa mga kalaban. Sinabihan niya silang makita-kita bukas, diretso agad tayo sa mismong portal at sa malalang kondisyon ng Forgotten Temple. Nasa 93% ang mana density, sobrang laki ng size, at ang rank level ay nasa 1 to 2 stars. Ang daming tao, nakukumpulan ang mga hunters galing sa iba't ibang bansa. Tinanong siya kung magse-set up ba sila eng 10, pero hindi na kailangan, titira sila mismo sa loop ng portal. Nag-aalala siya kung ayos lang ba to. 5 araw lang ang dala nilang pagkain, baka kulangin yun. Kahit nga ang Horizon Guild umayaw na dito, pero walang problema. Seryoso ang MC natin nang sabihing tatapusin nila ito sa 1 araw lang. Tapos eksakto namang sumulpot si Akusa Mirei, ang future swordsman ng Phoenix Guild. Malinaw kay Ryoga ang lahat. Siya ang unang nakadiskubre ng Dragon Scale Armor. Sikat siya sa pag-clear ng portals. Pero ayon kay Morita Takumi, mas halimaw ang totoong talent nito. Bago ang regression, isa lang siyang malas na henyo na nawalan ng lahat dahil sa isang raid accident. Nandito rin daw ang number 2, sabi ni Yuma. Sasali rin si Gayua ng Daybreak Guild. Siya yung sisikat balang araw bilang Iron Fist, isang malakas na warrior at future rep ng Japan. Lahat talaga ng mga future legends nandito sa isang lugar. Tinanong ni Yuma kung kaya ba nilang sumabay sa mga ito. Pero huwag daw siyang mag-alala. May sariling diskarte sila habang ang iba ay may kani-kaniya rin. Bukod pa diyan, tiyak na makukuha niya ang Dragon Scale Armor sa Forgotten Temple dahil siya mismo ang sasakop dito. Nagmadali silang pumasok agad sa loob ng portal. Nandito na sila sa Forgotten Temple. Agad niyang pinalabas si Fafnir para sumama sa kanila. Nakakabaliw isipin na kaya niyang gawing sunod-sunuran ang mga earthbound spirits na malapit na sa limitasyon nila. Napag-usapan nilang nang una nila itong makita, nun sa workshop ay sobrang nagulat talaga sila. Baka naman gawin din silang undead ng MC natin. Pero nilinaw niyang hinding-hindi niya gagawin yun. Sa totoo lang, sobrang hina nila para maging zombie. Hindi man lang sila abot sa ganong level. Kaya sabi niya tumihil na sila sa kaisip at kakasalita NG kung ano-ano. Tapos umanda kayo, biglang yumanig ang palihit at nagbabago ang mismong lupa. Hanggang 2 stars lang dapat ang entrance level nito,
pero kaya ito naging 3 stars ay dahil mismong sa rason na ito. Ang environment, mga monsters, at mismong loob ng templo, lahat nagbabago minsan araw-araw. Alam ni Ryoga na iba rin ang mga features nito kumpara nun bago ang regression. Ipinasa niya ang laban na ito kay Fafnir gamit ang Impure Blessing at Retaliation Wedge. Pero huwag daw mag-alala kasi trabaho talaga niya ito. Ipapakita niya ngayon na kaya niyang protektahan ang kaniyang master na si Defil. Pagkalipas ng ilang sandaling ang puro salita habang naglalakad biglang sumulpot ang unang monster. May nakaharang sa daan at sila ay mga kultista. Agad silang sumugot para kalabanin si Fafnir pero napigilan niya ito. Mga kultista nga. Isa silang medyo malakas-lakas din na kalaban. Bala sana niyang mabigay ng support, pero agad na binasak at ibinaon ni Fafnir sa lupa ang kalaban. Binubo niya ito ng malala. Takot na takot si Yuma, pero sisilang ito kay Fafnir. Sinabihan siya ni Ryoga na mag-ingat sa susunod. Kapag nawasak ang ulo, hindi na ito magiging undead na agad naman nitong naintindihan. Patuloy silang sumusulpot at malayo pa ito sa katapusan. Susugod na rin ang bida natin at ginamit niya ang epekto ng Staff of Vengeance na may minus 12% magic consumption. Ginamit niya ang bone attack niya at madaling tinuhog ang lahat ng kalaban. Napansin din niyang mababa ang attribute resistance ng mga kultista. Kaya siguradong critical hit ito para kay Foren. Kapag hinaluan ito ng dark at holy attributes, humihina ang epekto ng mga ito. Bumagal din ang kanilang attack speed. Hindi alam ni Fafnir kung bakit. Pero lalong bumagal ang atake ng kalaban habang tumas naman ng 100% ang kaniyang stats. Dahil diyan, kung ikukumpara sa training nila kay Arajiri bilang vanguard na sumira ng enemy lines, sisiw lang ito para sa kaniya kaya nilansak niya sila. Dapat kasi hindi ito magamit ni Ryoga, pero kung wala siya doon, hindi rin niya magagamit ang life drain kaya patuloy silang nag-away. Sabi ni Fafnir, wala man lang daw siyang sasabihin. Kahit isang salamat lang, kahit na halatang galit na si Ryoga, hindi niya inaasahan ito kasi pinaalala nito sa kaniya si Kachiwi. Bago mag-regression, may ganitong ka-chill na moments pa pala. Na-level up siya papuntang level 20 at ang bagong kaalaman ay bumaon sa kaniyang kaluluwa. May mga bago siyang skills. Ang isa dito ay Rank C Darkness. Mababawasan na ng 10% ang spiritual energy drain para sa necromancer spells. At ibababa din ng rank C Dark Rain ng 20% ang kailangang spiritual energy para ma-maintain ang undead state. Isipin niyo na lang, para sa mahabang 5 araw na bakbakan, the best ang skill na ito para tapusin ang Forgotten Temple. Samahan niyo akong manood. Binuhay niya agad ang mga patay na unggoy, at grabe ang level. 100% ang stats nila. Sabi ni Yuma para makagawa ng malakas na zombie, kailangan mataas ang base stats. Mas maganda daw gawing materials ang mga fallen o cultists kaysa sa orcs. Depende rin ito sa spell at materials na gagamitin. Wala naman masyadong pinakaiba sa totulang, malaki lang talaga ang gap ng base stats nila. Pwede pa nga silang lumakas bibilisan na nila ang pag-explore. Habang naglalakad, ginagawa lang ni Fafnir ang trabaho niya. Ganon din naman si Yuma. Bumaril din nga aros yung babae at alam ngang bida natin na walang katapusan ito. Kailangan nilang makaalis agad dahil nababago ang istrukturang lugar. Tama ba ang natatandaan niya? Tapos bigla tayong nag-flashback kung saan tinanong nila si Suka kung paano niya na-clear ang Forgotten Temple noon bilang isang hunter. Para ma-clear ang portal, kailangan mong talunin ang boss, pero may special method dito. May 3 klase ng halimaw sa Forgotten Temple. Magdodrop sila ng 3 proofs pag natalo. Kailangan mong kunin yun at ilagay sa mga specific na haligi. Pag nakumpleto mo ang 4 na proofs, mabubuksan ang kwarto kung nasaan ang boss. Kaya alam ng bida natin kung sino ang susunod na lalabas. Bigla na lang lumitaw ang isang specter doon. Pagdilat ng mata niya, nasa harap na niya agad yung nakakatakot na halimaw. Nag-ipon ito ng power at bumaril ng aro sa bida natin. Dahil kabisado na niya ang pattern ng mga haligi, madali na lang niyang nababasa ang mga atake nito. Nasangga niya ang atake at na-block ito gamit ang sarili niyang skill. Hindi basta-basta masisira ang bone shield niya na may bone control. Dahil sa spell ni Shintani na panatilin na magabuto ang original form nila. Isang halimaw pa ang biglang umatake para gulatin siya, pero may humarang agad sa harap niya.
Gusto nitong magtago ang amo niya sa likod niya para protektahan siya. Inatake ulit sila pero chill lang ito dahil matibay talaga siyang shield. Nahirapan ang bida nating gumawang scales pero kayang mag-resist nitong 2-star attacks. Kung ganun, wala na pala silang dapat ikatakot. Sumugod agad siya at sinuntok ang halimaw. Tinanong siya kung gagawin ba niya itong isa ring undead para sumunod sa kanya. Sabi niya mawawalan ng silbi ang mga mata nito at pati armas kapak naging undead. Ayaw man niyang gawin yung ganito, kailangan talaga para makuha yung proof. Huwag kayong kukurap dahil dito na magiging weird ang lahat. Pagdating sa kabilang kwarto, may halimaw na nakangiti at nakakatakot yung maskara. Isang mas mimic pala ito. Ginamit agad nito ang Rodkors at unti-unti siyang kinain nito. Hindi alam ni Fafnir kung ano ito, pero dahil sa Rodkors na mas mimic, bumaksak lahat no stats niya. Sabi ni Ryoga, dark attribute din ang impure blessing ni Fafnir, pero ang kurses ay gumagamit ng spiritual power. Kung dark attribute attack ito, madali itong makancel ng mas malakas na dark spiritual power. Susubukan niya mismo ito para tanggalin ng tuluyan ang Rodkors. Unti-unting dinadrop ni Fafnir ang sumpa at nagulat si Ryoga. Pang high level na magic power ito, kayang higupin ng spiritual power ng undead ang halos lahat ng sumpa na may dark attribute. Ang galing niyang maka-instinct agad Kinulam tuloy siya ulit. Gusto ring ay try ngang bida natin kaya ginamit niya ang impure blessing bilang panlaban sa blessing ngang amonia at sa sumpa ngang kalaban. Patuloy siyang inaatake, pero tumatawa lang siya. Gets na niya ngayon. Gumagamit pala siya na holy power laban sa sumpang ibinato sa kanya. Kahit papaano, santo pa rin siya. Hindi na alam ng halimaw ang gagawin dahil mahina ang dark attribute sa holy. Tapos na ang trial. Nakakainis mang umatake kanina, tinapos niya rin ito at kinuha ang maskara. Lumitaw agad si Kronos at tinanong kung gusto niya iyon. Pero iyon ang susi para masolve ang secret ng Forgotten Temple, ang Mimic Mask, Demon's Eye, at Sanggay ng Occultists. Ano sa tingin niyo ang mangyayari? Boss fight na. Pag nilagay ang mga proof sa haligi, makakapasok na sa hidden room gang boss. Kaya ingat sila dapat. Kapag natalo niya ang mga halimaw, kailangan niyang ingatan ang mga proofs. Sobrang hirap ng condition kaya halos 1 taon walang nakaka-clear nito. Hindi niya alam kung paano ito nadiskubre. Parang may laban daw ang Phoenix Guild malapit dito. Saktong pag-usapan nila, nandun nga ang grupo. Nakikipaglaban sila sa mga halimaw at mabilis silang nilikida nung babae. Napansin ni Kronos na nilagyan niya ngang energy ang espada para hiwain ang sumpa. Epekto pala iyong ngang fast wind sword niya. Malupit ang skill ni Asaka, pero pak nakamali siya ngang hiwa, siguradong tatamaan siya ngang sumpa. Kailangan nilang bilisan kaya umalis na agad sila. Tinanong siya kung napansin ba niya yung grupo. Nalaman nila ang sikreto nito pero walang alinlangan ang magalaw nila kaya kaduda-duda. Ang mas malala, gumagamit pa sila ng undead summons. Nakakabaliw na nasolva ng ganitong grupo ang misteryo na hindi man lang magawa ng guild. Pinagmasdan niya ito agad habang walang awang pinapatay ang mga halimaw. Siguradong may alam ang lalaking iyon. Imposibleng gumalaw ng mabilis sa portal na puno ng misteryo. Lumingon agad ang bida natin at naramdaman niyang makikita pa silang dalawa balang araw. Paglipat nilang lugar, maraming bangkay na nakakalat. Ika-5 araw na mula nang ma-start ang raid sa Forgotten Temple at walang tigil ang kalaban. Nararamdaman na nilang nasa limit na sila dahil sunod-sunod ang paglabas ng halimaw. Agad na sumugot si Fafnir para wasakin sila ulit. Napansin ni Krono na sobrang tapang talaga nito at may potensyal na maging hero. Not bad binibigay niya talaga lahat. Gusto nilang tulungan si Fafnir kaya madali nilang dinurog ang mga kalaban. Nak-level 27 na siya sa life drain. 2 ibon sa isang bato, insane diba? At dito tayo magtatapos. Kaya abangan niyo ang susunod. Samahan niyo ako dito. Yung tawa niya daw, dapat may class. Ayaw niyang pinapakialaman ang tawa niya. Pero gusto nitong kasama niya na maging Pino ang napili niya. Astig diba? Humingi siya nga pasensya dahil walang class, tapos hawak na niya ang 3 instrumento. 48 lahat,
tapos na niyang ilagay ang mga patunay gamit ito. Mukhang lalabas na sila. Tapos, ang Daybreak ay kasama ni Phoenix. Gagamitin nila ang pagkakataon para linisin ang portal. Sinabihan niya silang umalis na at ibenta ang nga magic stones. Tinanong siya kung anong plano niya. Magpapaiwan daw siya para mag-level up. Maliwanag. Ang ating bida ay pumunta sa isang templo kasama ang kanyang nga necromancer. Iba ang pagbabagong ito kumpara dati. Hindi na masama. Oras na para lumabas at wala ang guild ni Funis. Pero sabi niya hindi, sila magagawang duro na karne dito. Lilinisin na nila ito ngayon din, pero tinanong ni Fafnir kung may kulang pa. Sinabi niyang kailangang ilagay ang mapatunay sa mga haligi gamit ang ganitong pattern, kaya nangolekta siya nga mga patunay habang tinatalo ang mga halimaw. Walang choice kundi sila mismo ang maglagay dahil walang utak ang mga zombie. Tumakbo siya nang mabilis kung saan-saan at tinawag si Fafnir, pero bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Tapos isang mabilis na atake ang biglang nagpabagsak sa isang zombie. Hindi siya makapaniwalang bumilis pa ito. Biglang tumaas ang bilis ng pagbabagong danyan. Masama ang lagay na ito. Kailangan na niyang magmadali papunta sa susunod na palapag. Nakita niya kung nasaan ang huling haligi. Tumakbo siya ng mabilis. At sa wakas ay nakarating na siya doon. Pero nawawasa na ang lahat sa likod niya at hinihingi na ang patunay. Mabilis na binatongang bida natin ito kay Fafnir at agad naman itong inilagay. Takot na takot si Ryuk. Hindi sila makaabante dahil dito. Bakit hindi na siya dumiretso sa susunod? Tanong niya. At sakto namang may atake sana sa ating bida, pero biglang umilaw ang lahat ng haligi at tumigil ang pagkawasak. Sinabi ni Fafnir na nagpakita na ang daan papunta sa ilalim, boss, at papasok na sila. Pagpasok nila, akala niya katapusan na nila. Panoorin niyo may giisa itong nakatagong espasyo at dito na talaga magsisimula ang matinding labanan. Nakarating sila, pero kailangan nilang matalo ang boss na ito. Pagdating sa entrance, nakaharap nila si King, ang tagapagbantay ng kamatayan. Tinanong niya kung ito ba ang boss room. Oo, at kahit nakakasuka ang paligid, pagkabukas ang pinto, sumalubong agad ang halimaw na iyon. Nakakadiri ang anyo nito at biglang nagpakawala ng atake sa kanila. Mabilis na humara si Fafnir para salagin ang atake dahil hinding-hindi niya hahayaang masaktan ang kanyang boss. Pero agad nagpakawala ang halimaw ngang isang matinding, sumpa sa bida natin gamit lamang ang matalim nitong titik. Biglang nakagulo at umikot ang paningin niya, tinanong siya ni Fafnir kung anong nangyari. Walang imik ang bida natin habang papalapit ang halimaw. Papatayin na niya ang hanggal na taong ito. Mukhang masaya, pero gusto rin sumaling ang bida natin. Ayaw niyang maging madamot ang kalaban. Ginamit niya ang clear mind. Inactivate ang full resistance sa mental attacks. Nalito ang halimaw, pero ang impurong basbas ay nasa kategorya ng holy spell. Pinapalakas nito ang mga undead gamit ang dark mana tapos pinapahina ang mga buhay. Ang impurong basbas ay nakas kay Kamenjin, ang Death Guardian. Lahat ng stats niya ay bumagsak ng negative 2%. Tinanong ni Fafnir kung may ginawa ba ang boss niya. Sabi niya na channel lang siya ng kapangyarihan. Inutusan niya si Fafnir na ipakita na ang lakas nito ngayon din. Nag-charging aura ang halimaw at direktang inatake si Fafnir. Pero ginamit niya ang Dark Leg at Strength Boost, sumugot ng napakabilis at iniwasan ang lahat ng atake ng kalaban. Sobrang bilis niya at biglang sumulpot sa likod. Ginamit ang parehong Dark Aura, tapos binitawan ang Iron Fist para bigyan napakalakas na suntok ang halimaw na ito. Pagkatapos nun, nasugatan ang binti niya, pero bigla itong naghel sa sobrang kakaibang paraan. Unti-unting naagnas ang kamay niya at hindi niya maintindihan kung bakit. Ang katawan ng nakamaskarang lalaki ay bumibigay dahil sa ectoplasm skills at maduming balat ng halimaw. Sabi nga bida natin, ganyan nga eksakto ang inaasahan niya. Ginamit niya ang kanyang basbas at ang nawawasak na katawan ay unti-unti nang nahilom. Umatake ulit ang boss kay Fafnir pero naiwasan niya ito.
ginamit niya ang 7th Combat Arts niya at pinaulanan ng sandamakmak na suntok ang kalaban. Agad niyang nawasak ang tuhod nito at umiyak ang halimaw sa sobrang sakit. Hindi maintindihan ng boss kung bakit sablay ang powers niya. Gusto nitong pumatay kaya sumugod ulit kay Fafnir. Pero sabi ni Fafnir, masyado siyang mabagal. Puro butas na ang katawan nito at hindi na ubra ang ganyang bagal laban sa kanya. Pansin niyo ba na re-regenerate pa ang boss na to? Sakit sa ulo talaga. Kaya tinanong ni Fafnir ang bida natin kung anong gagawin nilang susunod na hakbang dito. Ano nga ba ang plano? Kailangan na nilang tapusin ito sa isang matinding tira gamit ang kanyang bone control skill bago pa lumala. Pikon na ang halimaw kakasuntok sa parehong pwesto, kaya nilabas ang sandata para tapusin sila. Pero gumawa ang bida natin ng zombie armor formation bilang shield para wala siyang galos. Pagkasira ng depensa, sumugod agad ang ating bida patungo sa maskara ng boss at ginamit ang Wedge of Retribution throw na atake. Nasaal ng pansamantala ang galaw ng kalaban, kaya napakolang ito sa kinatatayuan niya mula sa taas. Napatanto ni Fafnir na oras na para sa huling tira. Binuwelo ang lahat ng lakas, ginamit ang Chapter 5 Crunching Strike, at tuluyang tinapos ang halimaw na to. Tinitigan nila itong maigi. Pagkatapos, nag-notif ang sistema na nakakuha siya ng napakalaking experience points at umakyat na siya sa level 6. Hindi masama ang nakuha niya mula sa pagbukas ng lugar na ito, siguro dahil boss ito o sobrang taas talaga ng level niya. Tinanong ni Fafnir kung ano na ang plano nila at nagpasya silang pumunta sa altar na nasa likuran nito. Tingnan niyo ang forma na armor na iyon, tuwang-tuwa siya, isang transcendent grade na dragon scale armor. Kategory nito ay armor, walang limitasyon sa skills. At ang durabilidad ay 5,000 over 5,000. Ang armor galing sa buto ng dragon ay nag-level up at nagre-repair mag-isa. Natural na bumabalik ang tibay, nagsisync sa mana ng user, at nagbabago pa ng forma base sa gusto niya. Sobrang nagustuhan itong bida natin at kinuha na niya. Pwede itong isuot sa isang hawak lang at ginawa nga niya. Mas malupit pa ito kaysa sa inakala niya dahil biglang tumaas ang stats at nag-transform siya na ikinagulat niya ng sobra. Sabi ni Fafnir, napatunayan na nilang karapat-dapat silang hawakan ito kaya pwede na silang ma-training pagkatapos nito. Pustahan tayo, kapag nag-training ang boss niya suot yan, siguradong magiging ibang level na ang kwento natin. Tara, silipin natin to. Wala nang paki ang bida natin sa nakaraan, tuloy lang ang galawan. Nakuha na niya lahat ng mga solid na loot na kailangan niya dito. Aalis na sana sila, pero biglang may nahulog na kung ano at maski ang bida natin, walang idea kung ano yon. Sa labas naman ng portal, nakakagulo na. Umilaw ito. At sobrang weird na nga pinagsasasabi nga tao doon. Dito na magiging malupit ang mga mangyayari, pakinggan niyo, walang may alam kung anong nangyari kina Phoenix at Daybreaker. Paglabas ng bida natin galing sa na-clear na dungeon, sinalubong agad sila, tinanong siya kung kamusta, chill na sagot niya, swabe lang. Sinabi rin nung isa na nakukumahog na ang lahat para hanapin kung sino ang nag-clear ng dungeon na ito. Pero sinabi ng bida natin na gusto niyang umulit. Maski kayo magugulat kasi yung kausap niya, hindi makapaniwala sa narinig niya.